Pagkagising ko, gumuho ang mundo ko. Ako. Papakasalan ko talaga ang mortal kong kaaway. Na nakakaaway ko na ng mahigit 10 taon. Hinawakan ko ang manggas niya at sinubukang makipagnegosasyon. Alam ko namang ayaw niya rin akong pakasalan. Ayaw naman nating sumakit ang ulo natin araw-araw, di ba? Sana magkunwari siyang tanga. Para tanggihan ko na lang din. Kumunot ang noo niya. Mukhang diring-diri. Ayoko. Masyadong nakakahiya. Umatras ako at nagpasyang ako na lang ang magkukunwaring tanga. Natahimik siya sandali. At masayang pumayag. Sa piging ng kasal. Handa na akong kumilos ayon sa plano. Sinasadya kong itagilig ang ulo ko. Na parang hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga tao. Magsasalita na sana ako ng kung ano-ano. Nang bigla siyang magsalita at pinaghintay ang lahat sandali. Nakaupo si Lolo Lu sa pangunahing upuan. Hawak ang tasa ng tsaa. Nakatingin sa akin na may mabait na ngiti. Napakatalino talaga ni Binibining Wen. Maraming nalalaman. Bagay na bagay sa apo ko. Tadhana talaga kayo para sa isa't isa. Humakbang siya pasulong. Hinarangan ako sa likod niya. At nagsalita ng may matatag na tono na walang puwang sa pag-aalinlangan. Papa. Siya lang po ang papakasalan ko. Mula ngayon. Si Wenziu na ang asawa ko, si Lucian. Walang sinumang pwedeng mang-api sa kanya. Natulala ako noon din. Nakatayo lang doon nang hindi gumagalaw. Blangko ang utak ko. Palihim akong nagmura sa isip ko. Parang naisahan ako Hindi ba nangako ang lalaking ito? Natatanggihan niya ako kapag nagkunwari akong tanga. Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Nang matauhan ako. Nagmamadali akong sumigaw. Nasaan ang mga gwardya? Ayokong magpakasal sa kanya. Nalinlang ako. Pero ang mga nakapaligid sa akin ay mga nakatatanda sa pamilya Lu at pamilya Wen. Pati na rin ang mga pinuno ng mga kasosyong kumpanya. Walang pumansin sa paghingi ko ng tulong. Ilang katulong ang lumapit. Hinawakan ng mga kamay ko. At kalahating kinalagad ako papasok sa silid ng kasal. Sumara ang pinto ng may malakas na tunog. Na nagpatahimik sa ingay sa labas. At pumutol din sa huli kong pag-asa. Nang gabing iyon, nagtago ako sa silid-aklatan ng mansyon ng pamilya Lu. Binuksan ang computer para maglaro ng Stardew Valley. Sinusubukang libangin ang sarili ko sa laro. Walang aircon sa silid-aklatan. Isang lumang ventilador lang ang umaandar ng maingay. At mainit din ang hanging ibinubuga nito. Hindi pa ako matagal na naglalaro. Pero basang-basa na ako ng pawis. Habang naglalaro ako, lalo akong naiinis. Eksakto sa sandaling iyon. May kumatok ng dahan-dahan sa pinto. Pumasok si Lucian pagkabukas ng pinto. Medyo hindi natural ang tono ng boses niya. Umiwas din ang tingin niya. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ano? Umakyat ka muna sa itaas. Papasok ako ng alas 11. Huwag mong hayaang makahalata ang mga katulong. Hindi ko itinaas ang ulo ko. Nakatitig lang ang mga mata ko. Sa mga pananim sa screen ng computer. Tumango ako ng pilit. Pero sa isip ko ay nagpaplano ako. Kung paano tatakas sa nakakatakot na lugar na ito. At kung paano ibubunyag ang tunay niyang kulay. Hindi nagtagal. Biglang narinig mula sa labas ng pinto. Ang galit na boses ni Lucian. Mas malakas din ang katok niya kaysa kanina. Habang kinakalampag ang pinto. Wenziu. Pinaglalaruan mo ba ako? Gusto mo bang tingnan kung anong oras na? Nagulat ako sa sigaw niya. Tumingala ako at sumulyap sa orasan sa dingding. At nagtatakang nagtanong. Alas 10:45 pa lang naman May 15 minuto pa bago mag alas 11. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi ko naman sinasadyang magpatagal. Nagmamadali akong nagpaliwanag. Dahil baka magalit na naman siya. Bata pa lang ako, inis na ako kay Lucian. Nalimutan mo na ba? Noong high school pa tayo. Pauwi ako kasama ang mga kaklase ko pagkatapos ng klase. May isang lalaking nagsushoot ng bola sa daan. Na nakatitig sa akin. Tinukso ako ng kaklase ko. Asawa mo Grabe naman. Ang ulo ng lalaking iyon. Parang papasok na sa loob ng ring. Sige pa rin sila sa pagsigaw ng asawa mo, asawa mo. Sa sobrang inis ko noon, muntik ko na silang sugurin at sapukin. Nalaman ko na lang kalaunan. Na ikaw pala ang lalaking nagsushoot ng bola na yon. Sinadya mong tumayo roon at magpakul. Para lang mapahiya ako. Naalala ko ang mga matatapang kong sinabi noon. Kaya hindi ko mapigilang bumulong. Kahit mamatay pa ako sa labas. O tumalon mula rito. Hindi ko siya papatulan sa buhay na ito. Sino ba namang mag-akala? Mapaglaro ang tadhana. Ang babaeng nagpabago noon. Kay Lucian. Ngayon ay bumagsak sa ganitong sitwasyon. Naging asawa ko na nga talaga siya. Palihim akong sumulyap. Kay Lucian na nakatayo sa may pinto. Medyo gulo pa ang buhok niya. Nawala ang dati niyang pagiging suplado. At mukha siyang mas madaling lapitan ngayon. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko akalain ang lalaking ito. Maganda pala ang katawan at gwapo rin naman. Ang sama lang talaga ng ugali niya. At napakamakitid ng isip. Hinila ko ang manggas niya. At nilambingan ang boses ko. Sinubukan ko siyang amuin. Dahil nakikitira lang ako sa kanya ngayon. Hindi ako pwedeng magmatigas. Huwag ka nang sumimangot dyan. Kalahating oras lang naman akong nahuli sa pagpasok sa kwarto Sige na, humihingi na ako ng tawad. Napangiti si Lucian sa inis. Inalis niya ang kamay ko. At sarkastikong nagsalita. Kalahating oras. Wenziu.
Guro ba sa IE, ang nagturo sa'yo ng matematika? 11:30 na kaya ngayon. Sinasadya mong magpatagal. Dahil ayaw mo lang akong makasama sa isang kwarto. Tama ba? Nagmukha akong kaawa-awa. At itinuro ang orasan sa dingding para ipagtanggol ang sarili ko. 10:45 naman talaga ang nakita ko ah. Bakit ba kasi ang weird ng disenyo ng orasan nyo? Tabingi pa ang mga kamay nito. Normal lang na magkamali ako ng tingin. Kumulot ang noo ni Lucian. At sarkastikong sumagot. 10:45. Bakit hindi mo pa gawing 10:00? Sinasadya mo talagang galitin ako, no? Wenzhou. Huwag mong isiping hindi ko alam ang tumatakbo sa isip mo. Ayaw mo lang talagang aminin. Nakasal ka na sa akin. Hindi mo matanggap ang katotohanan iyon. Biglang lumamig ang tono ng pananalita niya. Mababakas din sa kanyang mga mata ang galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking pulso. Hindi naman ganoon kahigpit ang hawak niya. Pero sapat na yon para maramdaman ko ang kanyang galit. Noong nakaraang taon habang nagtatalo tayo. Ikaw na maldita ka. Ginamit mo ang social media account ko para mag-post ng isang matinding negatibong balita. Nakasulat doon ang pagbubunyag sa isang manloloko. At tinag mo pa ang lahat ng kakilala ko. Ngayon, sino pa sa industriya ang gugustong kumuha sa akin? Sino pa ang maglalakas loob na makipagtulungan sa akin? Akala mo ba gusto kitang pakasalan? Kung hindi lang dahil sa reputasyon ng pamilya Lu. At para mapatahimik ang mga chismis na yan. Hindi ako sa buong buhay ko makikipag-ugnayan sa'yo. Biglang kumaba ang dibdib ko. Medyo sumakit ang pulso ko sa pagkakahawak niya. Nawala rin ang bakas ng pagtatampo sa mukha ko. Napalitan ito ng kaunting pagkakonsensya. Tungkol sa nangyari noong nakaraang taon. Masyado nga akong naging padalos-dalos noon. Dahil kasi inagaw niya ang isang malaking proyekto ng pamilya Wen. Hindi ko matanggap ang ginawa niya. Kaya noong hindi siya nakatingin, kinuha ko ang cellphone niya at pinost ang balitang iyon sa social media. Hindi ko akalaing magdudulot iyon sa kanya ng ganoon kalaking epekto. Pero hindi pa rin ako nagpatalo sa salita. Nagmatigas ako at sinabing, inuna mo rin namang agawin ang proyekto ng pamilya Wen namin. Kaya ko lang naman ginawa iyon. Buti nga sa'yo. Ngunit biglang lumambot ang tono ni Lucian. Binitiwan niya ang aking pulso. Tiningnan niya ako ng may halong emosyon. May galit doon. At may iba pang damdamin na hindi ko maunawaan. Huwag na huwag kang magkakamaling mag-isip. Hindi kita pinakasalan para lang makaganti. Alam ko. Ang nangyari noong nakaraang taon. Pareho tayong may pagkakamali. Ang pag-agaw ko sa proyekto ng pamilya Wen ay dahil wala rin akong ibang pagpipilian. Naharap sa krisis ang pamilya Lu noon. Kailangan kong gawin yon. Hindi ko inaasahang sasabihin niya ang mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin sa sandaling iyon. Narinig ko siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Isa lang itong business marriage. Pagkatapos ng 2 taong kasunduan, magdidiborsyo na tayo. Hindi na natin guguluhin ang isa't isa. Habang tayo ay kasal, gagampanan ko ang aking tungkulin bilang asawa. Ibibigay ko sa iyo ang sapat na respeto at dangal. Maliban sa pag-ibig, kahit ano ay kaya kong ibigay sa iyo. Napangisi na lang ako ng bahagya. Humarap ako uli at tumitig sa screen ng computer. Ang mga pananim sa Stardew Valley ay nakabilad pa rin sa araw. Pero nawalan na ako ng ganang maglaro. Hindi ko siya tiningnan. At diretsong nagsalita. Sino ba ang may kailangan ng tungkulin mo? O ng dangal na sinasabi mo? Tutal, 2 taon lang naman ito. Mamuhay tayo ng kanya-kanya. Huwag mo lang akong kukulitin, ayos na yon. Huwag mo akong guguluhin. At hindi rin kita guguluhin. Ituring na lang natin ang isa't isa na parang housemates. Nadagdagan lang tayo ng titulong mag-asawa. Hindi siya umalis. Nakatayo lang siya sa likuran ko. Ang matangkad niyang anino ay nakabaka sa screen ng computer. Na humaharang sa kalahati ng screen. Hindi ko tuloy makita ng maayos ang mga pananim sa laro. Naiinis kong inurong ng kaunti ang upuan ko. Sinusubukang iwasan ang anino niya. Pero iniunat niya ang kamay niya at hinawakan ang likuran ng upuan ko. Hindi ako pinapagalaw. Ramdam ko ang init ng palad niya na tumatagos sa tela. Dahilan para biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pwede tayong mamuhay ng kanya-kanya. Ang boses niya ay nasa itaas lang ng ulo ko. Mas malalim ito kaysa kanina. Na may himig na hindi matatanggihan. Pero sa harap ng ibang tao, kailangang magpanggap tayo ng maayos. Hindi dapat mahalata ng iba ang totoo. Kundi mapapahiya ang parehong pamilya natin. Hindi rin tayo makakapagpaliwanag kay Lolo. Napasinghal ako. Itinaas ko ang kamay ko para itaboy ang kamay niya. Puno ng pagkayamot ang tono ko. Alam ko na. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpanggap ako. Noong nakikipag-away pa ako sa iyo noon. Ang pagpapanggap na inosente at pagpapanggap na kawawa ay sisiw lang sa akin. Ang maliit na bagay na ito. Hindi ako mahirapan dito. Tumawa siya ng mahina. Ang tawang iyon ay napakahina. May kasamang lambing na mahirap mapansin. Kahit hindi ako lumingon, naiisip ko na. Ang hitsura ng pagkakangisi sa mga labi niya. Medyo naiinis ako. Pakiramdam ko ay pinagtatawanan niya ako. Kaya dinagdagan ko pa ang sinabi ko. At saka, huwag mo akong hawakan basta-basta. Naiirita ako. Kapag nadidikit ako sa'yo, hindi ako komportable. Hindi na niya ako muling hinawakan. Tumayo lang siya sa tabi ko. Ang tingin niya ay napunta sa screen ng laro ko. Tumingin siya ng ilang segundo.
Saka nagsalita. Naglalaro ka niyan. Buong gabi. Hindi ko alam kung anong nakakaaliw dyan. Sayang sa oras. Mas mabuti na ito kaysa makasama ka. Pinipindot ko ang keyboard para anihin ang mga pananim. Ang tono ko ay diretsahang pambabara. Kahit papaano, hindi ako sinasagot-sagot ng larong ito. Hindi ako obligahin. At lalong hindi ako pipiliting makipag-isang dibdib. Hindi ako papakasalan sa isang tao. Na kinamumuhian ko ng mahigit 10 taon. Nanahimik siya ng ilang segundo. Hindi na niya ako binara pa. Bigla siyang nagsalita. Sira ang aircon dito sa study room. Sabi ng technician, bukas pa siya makakarating. Napakainit dito. Sumama ka sa akin sa itaas. Naihanda na ang guest room para sa'yo. Mas presko doon kaysa rito. Mas makakapagpahinga ka ng maayos. Natigilan ako. Tuminala ako sa kanya. Wala siyang anumang ekspresyon sa mukha. Hindi ko mabasa ang nararamdaman niya. Pero sa mga mata niya wala na ang galit kanina. Sa halip ay may bahid na ng pag-aalala. Nag-iisip ako sa sarili ko. Napakainit nga talaga dito sa study room. Kahit ang hangin mula sa ventilador ay mainit. Kung mananatili pa ako rito, siguradong mahihilo ako sa init. Sasama ako sa kanya sa itaas. Basta hindi kami sa isang kwarto. Wala namang masama doon. Tutal, hiwalay naman ang guest room. Walang pakialamanan. Pinatay ko ang nilalaro ko. At tumayo. Kinuha ko ang cellphone at charger sa ibabaw ng mesa. Matigas pa rin ang tono ng pananalita ko. Aalis na kung aalis. Huwag mong isiping nakikinig ako sa'yo dahil lang takot ako sa init. Ayoko lang talagang magdusa sa study room. Ayokong ma-headstroke. At lalong ayokong pagtawanan mo. Hindi siya kumontra. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Pagdating sa pinto, huminto siya. Lumingon siya sa akin. Bahagyang nakakunot ang noo. Huwag kang makupad. Wala akong pasensyang maghintay sa'yo. Kapag nagbagal ka pa, pababayaan na kita. At hahayaan kitang mainitan dito buong gabi. Umirap ako ng matindi. At sumunod sa likuran niya. Nagrereklamo ako sa loob-loob ko. Ganoon pa rin talaga siya, ang nakakainis kong mortal na kaaway. Kahit mag-asawa na kami sa papel. Hindi pa rin magbabago ang masamang ugali niya. Napakatalas pa rin ang dila niya kung magsalita. Pagdating sa may hagdan, sinadya kong bagalan ang lakad ko. Gusto kong lumayo sa kanya. Ayokong maglakad ng masyadong malapit sa kanya. Baka kapag nakita kami ng mga katulong, kung ano-ano na naman ang isipin nila. Pero parang may mata siya sa likod. Huminto ulit siya para hintayin ako. Wala siyang sinabi. Nakatayo lang siya ng tahimik doon. Hanggang sa makalapit ako sa tabi niya. Saka lang siya nagpatuloy sa pag-akyat. Nag-atubili akong lumapit sa tabi niya. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pag-akyat. Mas mabagal na ang lakad niya kaysa kanina. Halatang hinihintay niya ako. Mahaba ang hallway sa second floor. Warm yellow ang kulay ng mga ilaw. Kaya mukhang napakaaliwalas ng buong pasilyo. Naglakad siya hanggang sa pinakadulong pinto. At huminto. Itinuro niya ang pinto ng kwarto. Kalmado ang tono niya. Ito ang guest room. Nakahanda na ang lahat ng kailangan mo rito. Bago lahat ang mga gamit sa banyo. Gamitin mo lang ng kampante. At saka, huwag mong pakikialaman ang mga gamit sa kwarto ko. Huwag ka ring magkakalkal ng mga drawer at kabinet dito sa bahay. Hindi mo dapat hawakan ang mga yan. Tumigil siya sandali. Tiningnan niya ang cellphone sa kamay ko. At nagdagdag pa ng isa. Huwag kang magpuyat sa paglalaro. Bukas, kailangan nating pumunta sa kumpanya. Para harapin ang mga tao ni Papa. At may ilang partners din tayong kailangang makita. Baka wala ka sa wisyo bukas. At mapahiya lang ako. Sinulyapan ko ang pinto ng kwarto. Puting pinto na may silver na handle. Mukhang malinis naman tingnan. Sa pinto ay may nakasabit pang isang maliit na decorative painting. Mukhang napaka-elegante nito. Binuksan ko ang pinto. Simple lang ang ayos sa loob. Isang malaking kama. Isang desk. At may maliit pang balcony. Naka-on na ang aircon. Sinalubong ako ng malamig na hangin. Mas komportable rito kaysa sa study room. Agad na nawala ang init na nararamdaman ko. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa may pinto. Nakapamulsa siya sa kanyang pantalong pang-Amerikana. Ang tikas ng kanyang tindig. Tumatama ang liwanag sa kanyang mukha. Kitang-kita ang hubog ng kanyang panga. Matangos ang kanyang ilong. Bahagyang manipis ang kanyang mga labi. Gwapo nga talaga siya, aminin ko. Alam ko na. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin ang paalala mo. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Bata pa lang ako. Maayos na akong namumuhay ng mag-isa. Pagkatapos kong sabihin yon, isasara ko na sana ang pinto. Para hindi ko na siya makita sa labas. Para hindi na rin ako mabanas. Pero bigla niyang hinarang ang pinto gamit ang kanyang kamay. Hindi niya ako hinayaang isara ito. Tumingin siya sa gawing balkonahe ng kwarto. Medyo lumambot ang tono niya kumpara kanina. Isara mong mabuti ang pinto ng balkonahe mamayang gabi. Malakas ang hangin sa labas. At saka, hardin ang nasa ibaba. Maagang gumigising ang mga katulong. Para maglinis sa paligid. Huwag kang magpapakita sa balkonahe sa hating gabi. Para hindi ka pagsismisan ng kung ano-anong walang kwenta. Baka sermonan na naman tayo ni Papa kapag nagkataon. Inis kong itinulak ang kamay niya. Puno ng pagkayamot ang tono ko. Ang dami mong pakialam. Alam ko ang ginagawa ko sa sarili ko. Huwag mo na akong pakialaman.
Hindi na ako 3 taong gulang na bata. Kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Mas alam ko kaysa sayo. Binawi niya ang kanyang kamay. Bahagyang umisi ang sulok ng kanyang labi. May halong pangungutya ang kanyang tono. Hindi kita pinapakialaman. Ayaw ko lang na gumawa ka ng gulo. At sa huli, ako pa ang mag-aayos ng kalat mo. Tutal, mag-asawa na tayo ngayon. Kapag napahiya ka, karangalan din ng pamilya Lu ang madadamay. Ayaw kong mapahiya ng dahil sayo. Sobra na akong naiinis. Kaya sinagot ko siya ng pabalang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papapahiyain. At hinding-hindi ako. Makikipag-ugnayan pa sayo ng higit sa kailangan. Pagkalipas ng 2 taon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Mula noon, kanya-kanya na tayo ng landas. Magkakalimutan na tayo. At wala nang kontak sa isa't isa. Hindi na siya kumontra. Tumango na lang siya. May dumaan na sandaling. Lungkot sa kanyang mga mata na mahirap mapansin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa katabing kwarto. Iyon ang kanyang master bedroom. Katulad lang din ang disenyo nito sa guest room. Mas malaki lang ito ng kaunti. Bago niya tuluyang mabuksan ang pinto, huminto siya sa paglalakad. Nang hindi lumilingon, nagsalita siya. Kung may mangyari man mamayang gabi, huwag kang tatawag ng security. Kumatok ka na lang sa pinto ko. Tulog na ang mga katulong sa unang palapag. Hindi nila maririnig ang boses mo. Baka kung ano pang mangyari. At sisihin mo na naman ako na hindi kita binalaan. Natigilan ako sandali. Hindi ako nakasagot. Pero biglang gumaan ang loob ko. Hindi ko akalain na magagawa niya pa akong alalahanin. Pumasok na siya sa loob ng kanyang kwarto. Hindi masyadong malakas ang pagsara ng pinto. Sapat lang para marinig ko. Walang bakas ng pagkairita. Isinara ko na rin ang pinto. At naupo sa gilid ng kama. Hinaplos ko ang bedsheet. Purong cotton ito. Malambot. Napakakomportable. Mukhang bagong palit lang. Kinuha ko ang cellphone ko. At binuksan ang Stardew Valley. Mag-aani pa lang sana ako ng mga pananim ko. Nang biglang may lumabas na friend request sa screen. Ang nakalagay na pangalan ay Lucian. Ang profile picture pa niya ay totoong larawan niya. Nakasuot ng suit. At mukhang napakasungit. Kumunot ang noo ko. Nag-atubili ako saglit. Pero hindi ko pa rin tinanggap. Inihagis ko na lang ang cellphone sa tabi. At humiga sa kama. Ayokong magkaroon ng masyadong pribadong ugnayan sa kanya. Kahit kasal kami sa papel. Hindi pa rin kailangan. Para kapag nagdiborsyo kami sa hinaharap. Hindi na maging magulo ang lahat. Mainit nga sa study room. Habang dito sa guest room ay bukas ang aircon. Kaya napaka-presko. Hindi nagtagal ay inantok na ako. Pero gulong-gulo ang isip ko sa mga nangyari ngayong araw. Mula sa pagkakabitag sa handaan ng kasal. Hanggang sa mapilitang tumira sa iisang bubong kasama ang mortal kong kaaway. At maging ang mga sinabi niya kanina. Habang iniisip ko, lalo lang sumasakit ang ulo ko. Pabalik-balik ako sa pag-ikot sa kama. Pero hindi talaga ako makatulog. Pakiramdam ko ay may hindi tama. Na parang may mangyayaring masama. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakahiga. Noong dahan-dahan na akong nakakatulog. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto ng 2 beses. Napakahina ng katok. Natila takot na maabala ako. Akala ko ay katulong. Kaya sumigaw ako ng pasok. Pero laking gulat ko nang si Lucian ang pumasok. May hawak siyang baso ng tubig. At nakasuot ng pambahay na damit. Maayos din ang pagkakaayos ng buhok niya. Nabawasan ang pagiging masungit niya noong umaga. At mukhang mas malambot ang kanyang aura ngayon. Nakita kong bukas pa ang ilaw sa kwarto mo. Kaya hula ko ay gising ka pa. Ipinagkuha kita ng tubig. Kapag naka-aircon ka sa gabi, madali kang mauhaw. Uminom ka muna bago matulog. Para hindi ka matuyuan. Inilagay niya ang baso sa ibabaw ng bedside table. At sumulyap sa akin habang nakahiga ako. Ngunit hindi rin nagtagal ang tingin niya. Kalmado ang kanyang boses nang sabihin niyang, matulog ka na ng maaga. Gisingin kita bukas ng alas 7 ng umaga. Ang mga tao sa panig ni Papa. Ayaw na ayaw sa mga nahuhuli. Tinitigan ko ang kanyang likod. At hindi ako sumagot. Medyo naguguluhan ang puso ko. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang huminto. Natila may naalala. Lumingon siya at nagsabi, huwag mong masyadong ibaba ang temperatura ng aircon. Madali kang sipunin. Kapag nagkasakit ka bukas. Tiyak na pagsasabihan na naman tayo ni Papa. Sasabihin niyang hindi natin pinapangalagaan ang ating sarili. Na kahit ang sarili natin ay hindi natin maalagaan. Paano pa kaya natin mapapatakbo ang kumpanya? Bago pa man ako makasagot. Dahan-dahan na niyang isinara ang pinto. Muling tumahimik ang buong kwarto. At ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng aircon. Kinuha ko ang baso ng maligamam na tubig. At uminom ng isang lagok. Sakto lang ang init nito. Hindi malamig, hindi rin mainit. Eksakto lang para sa lalamunan ko. Habang nakatingin ako sa baso, medyo naguguluhan ang nararamdaman ko. Itong mortal kong kaaway. Minsan talaga ay nakakainis siya. Ang talas ng dila niya kung magsalita. Pero palihim naman siyang nagpapakita ng pag-aalala. Hindi ko talaga mawari kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Inilapag ko ang baso sa bedside table. Pinatay ang ilaw. At humiga na sa kama. Hindi nagtagal at nakatulog na ako. Siguro dahil pagod na pagod ako ngayong araw. At sobrang dami ring iniisip. Naging mahimbing ang tulog ko. Walang bangungot. At hindi rin ako naistorbo.
Hanggang sa kinaumagahan. Nagising ako sa tunog ng katok sa pinto. May ritmo ang bawat katok. Hindi ito yung tipong maingat o nag-aalinlangan. Hindi naman malakas ang pagkakatok. Pero may sariling tiyempo. Sa tunog pa lang, alam ko nang si Lucian yon. Kinuskus ko ang aking mga mata. Bumangon. At tiningnan ang cellphone ko. Eksaktong 7:00 na ng umaga. Napaka-accurate talaga niya sa oras. Walang labis, walang kulang. Pasok. Sabi ko. Medyo paus pa ang boses ko dahil kagigising lang. At halatang inaantok pa. Binuksan ni Lucian ang pinto at pumasok. Nakakasual lang siya ngayon. Asul na may shirt. At itim na slacks. Wala na ang formal na aura niya noong party kagabi. Mukha siyang mas relax ngayon. At mas maamo ring tingnan. May dala siyang isang set ng damit. At inilapag ito sa harap ng desk. Walang emosyon ang boses niya nang sabihin. Inihanda ko yan para sa'yo. Sasama ka sa akin sa opisina. Hindi ka pwedeng magpantulog lang. At hindi rin pwedeng masyadong simple. Nandoon ang mga tao ni Papa. Pati na rin ang mga business partner. Kailangang magmukha kang presentable. Huwag mo akong ipapahiya. Sinilip ko ang mga damit na yon. Simple lang ang design pero elegante. I-neck ang neckline nito. Mukhang napaka-feminine tingnan. Mukhang sakto rin ang size sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang size ko. Hindi na ako nagtanong. At wala rin akong balak magtanong. Tumango na lang ako. Sige, naintindihan ko. Magbibihis na ako. Huwag mo akong titigan dito. Hindi ako sanay. Tumalikod siya at lumabas. Sabay sara ng pinto. Napakaselekti ng kilos niya. Halos walang narinig na ingay. Tumayo ako at pumunta sa desk. Kinuha ang gamit at nagbihis. Pagkatapos ay humarap ako sa salamin. Ang sarili ko sa salamin ay hamak na mas presentable kaysa sa suot kong pantulog. Mukha rin akong mas maamo. Malayong malayo sa nakasanayang ako na mahilig makipag-asaran at gumawa ng gulo. Para akong ibang tao. Sinuplay ko lang ng simple ang buhok ko. Naglagay ng konting lipstick. Para magmukhang fresh. At lumabas na ng kwarto. Nakatayo si Lucian. Sa may pasamano sa dulo ng hallway. Hawak niya ang kanyang cellphone. At mabilis na nagtitipa sa screen. Mukhang may inaasikaso siyang trabaho. Seryoso ang kanyang mukha. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Ibang-iba sa karaniwang itsura niya kapag nakikipagtalo sa akin. Nang marinig niya ang tunog ng pagsasara ng pinto. Inangat niya ang kanyang tingin. At tinignan ako. May dumaang pagkamangha sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis din itong bumalik sa dati. Hindi siya nagsalita. Itinabi lang niya ang kanyang telepono. At humakbang patungo sa hagdanan. Handa na ang almusal. Aalis na tayo pagkatapos kumain. Huwag kang mahuhuli. Naghihintay na si Papa sa opisina. Sumunod ako sa likod niya. Habang bumababa kami ng hagdan. Nasalubong namin ang katulong. Na may dalang pagkain patungo sa hapagkainan. Nang makita kami ng katulong. Umiti siya ng may paggalang. At agad kaming binati. Magandang umaga po, sir, madam. Handa na po ang almusal. Nakahain na po sa lamesa. Kumain na po kayo. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. At dumiretso sa hapagkainan para maupo. Ayokong makipag-usap ng marami sa katulong. Para iwasan ang maraming tanong. Na makakadagdag lang sa abala. Inihain niya ang almusal sa harap namin. May kasama ring ilang baozi at itlog. Mga simpleng lutong bahay lang ito. Pero mukhang napakasarap kainin. Lahat ng ito ay mga paborito ko. Kumuha ako ng yutiao at kinagatan ito. Bagong luto pa. Umuusok pa sa init. Malutong sa labas at malambot sa loob. Masarap ang lasa. Katulad ng lasa noong bata pa ako. Kinuha ni Lucian ang gatas ng soya. Uminom ng kaunti. At biglang nagsalita. Pagdating natin sa opisina mamaya. Huwag kang masyadong magsalita. Makinig at mag-obserba ka lang. Kapag may nagtanong mula sa panig ni Papa. Ako na ang sasagot. Tumango ka na lang. Huwag kang basta-basta makikipagtalo. Huwag mong pairalin ang dati mong ugali. Na madaling mapikon. Para hindi ka makasakit ng damdamin ng iba. Habang inunguya ko ang yutiao. Pabulong kong sinabi. Alam ko. Hindi ako gagawa ng gulo para sa'yo. Kahit palagi tayong nag-away noon. Sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ko namang makibagay. Hindi naman ito ang unang beses na haharap ako sa maraming tao. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Tinignan niya ako. At hindi na muling nagsalita. Ipinagpatuloy niya ang pagkain ng nakayuko. Napakapino ng kanyang mga galaw. Dahan-dahang kumakain. Na ibang-iba sa paraan ng pagkain ko na parang nagmamadali. Kitang-kita ang pagkakaiba naming dalawa. Napakatahimik sa loob ng hapagkainan. Tanging tunog lang ng pagnguya namin. At huni ng mga ibon sa labas ng bintana ang naririnig. Ang katahimikang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi naman pala nakakailang. Sa halip tila naging komportable pa nga ito. Na nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Pagkatapos kumain. Pumunta na si Lucian sa garahe para ihanda ang kotse. Naupo naman ako sa sofa sa sala habang naghihintay. Kinuha ko ang aking telepono. At binuksan ang listahan ng mga friend request. Nandoon pa rin ang friend request ni Lucian. Tahimik lang itong nakalapag doon. Nag-alinlangan ako sandali. Pero pinindot ko pa rin ang reject. Ayaw ko ng masyadong personal na ugnayan sa kanya. Kahit pa para sa trabaho. Maaari naman itong idaan sa assistant.
Hindi na kailangang mag-add bilang friend. Para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Hindi nagtagal. Narinig ko ang boses ni Lucian mula sa pintuan. Tumayo ako. Kinuha ko ang bag ko sa sofa. At sumunod na lumabas kasama niya. Isang itim na kotse ang dala niya. Mukhang napaka-elegante nito. Ito ang tipo ng kotseng gusto ko. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Umupo ako sa passenger seat. Nagsuot ng seatbelt. Hindi ako kumikibo. Nakatitig lang ako sa labas ng bintana. Umarkada na ang kotse. Dahan-dahang lumabas ng villa. Tahimik ang biyahe. Hindi siya nagsasalita. Wala rin akong balak maunang kumausap sa kanya. Pinagmamasdan ko lang ang tanawin sa labas. Habang nag-iisip sa loob-loob ko. Pagdating sa kumpanya ngayon, paano ko kaya haharapin si Papa Lou at ang mga business partner? Paano kami magpapanggap na sweet sa isa't isa? Para walang makahalata sa totoo. Napakaganda ng tanawin sa labas. Malalago ang mga puno sa tabi ng daan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ay kumikinang sa kalsada. Gumagawa ito ng mga anino at liwanag. Umihip ang hangin na may dalang kaunting lamig. Napakasarap sa pakiramdam. Nang malapit na kami sa kumpanya, bigla siyang nagsalita. Mamaya pagpasok sa kumpanya, kumapit ka sa braso ko. Huwag kang lalayo sa akin. Baka mahalata nila tayo. Sasabihin nilang hindi tayo magkasundo bilang mag-asawa. Siguradong sisermonan na naman tayo ni Papa. Magkakaroon din ng duda ang mga partner natin. At maapektuhan ang ating proyekto. Napataas ang kilay ko. Medyo labag sa loob ko. Ayaw ko nang masyadong dikit sa kanya. Pero alam kong may punto siya. Para sa dangal ng pamilya natin. At para hindi madamay ang proyekto. Kailangan kong sumunod. Magpapanggap lang naman sandali. Pagdating sa opisina, bibitaw na ako agad. Huwag kang masyadong mapagsamantala. Tumango lang siya. Hindi na siya kumontra. Pero may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Na mabilis ding nawala. Huminto ang kotse sa tapat ng kumpanya. May ilang empleyado na ang naghihintay sa labas. Naroon din ang mga kinatawan ng aming mga partner. Nang makita nila ang kotse ni Lucian, lahat sila ay magalang na tumabi. May mga ngiti sa kanilang mga mukha. Humina ako ng malalim. Handa na akong magpanggap na sweet. Bubuksan ko na sana ang pinto. Pero pinigilan ako ni Lucian. Naunang bumaba ng kotse si Lucian. Umutog siya papunta sa pinto ko. At siya ang nagbukas nito para sa akin. Napakagalang ng kanyang kilos. Malayong malayo sa dati niyang masungit na ugali. Ibang-iba talaga siya ngayon. Natigilan ako sandali. Hindi ko akalaing gagawin niya ito. Noong nag-aaway pa kami. Hindi niya gagawin ang ganitong bagay. Kahit hawakan ako, ayaw na ayaw niya. Hindi ko na lang pinansin. Inabot ko ang kamay ko at humawak sa kanya. Bumaba na ako ng kotse. Mainit ang kanyang kamay. May mga manipis na kalyo sa kanyang palad. Siguro ay dahil sa sobrang trabaho. Bunga ng madalas na paghawak ng panulat at pagtipa sa keyboard. Kusa kong iniabot ang kamay ko para kumapit sa braso niya. Dumaloy ang dulo ng mga daliri ko sa manggas ng kanyang damit. Napakalambot ng tela. Kabaligtaran ng kanyang ugali. Sinasadya kong isinandal ang katawan ko sa kanya. Nagpilit ako ng isang desenteng ngiti sa aking mukha. Sinusubukang magmukhang natural hanggat maaari. Para walang makahalata na may mali. Sir Lou. Magandang umaga po. Ang mga empleyado at mga kinatawan ng partner companies sa may pintuan ay sabay-sabay na bumati. Bak sa kanilang mga mata ang kuryosidad. Pero walang nangahas na magtanong. Yumuko lang sila ng may paggalang. Tutal, ang tungkol sa amin ni Lucian, na mahigit 10 taon nang nag-aaway, ay alam na ng lahat sa industriyang ito. Ngayong bigla kaming nagpakasal para sa alyansa ng pamilya. Siguradong nagtataka silang lahat. Pero hindi sila makapagsalita. Bahagyang tumango si Lucian. At sa malamig na tono ay nagsabi, "Bumalik na kayo sa trabaho." Lumingon siya at tiningnan ako. At sa boses na kaming dalawa lang. Ang makakarinig sinabi niya, "Galingan mo naman ang pagngiti. Huwag kang magmukhang umiiyak. Walang pumipilit sa'yo. Magpanggap ka lang sandali. Tiisin mo lang at matatapos din ito." Hindi ko siya pinansin. Nanatili pa rin akong nakangiti. Habang nakakapit sa braso niya patungo sa loob ng kumpanya. Maraming tao sa lobby. Karamihan ay mga empleyado ng kumpanya. At may ilang tao rin mula sa mga partner companies. Nang makita kaming magkaakbay, nagsimula silang magbulungan. Puno ng pagkagulat ang kanilang mga mata. Marahil ay hindi nila inaasahan na kaming dalawa. Na mortal na magkaaway ay totoong nagpakasal na. At mukhang napakatamis pa sa isa't isa. Nagkunwari akong hindi naririnig ang kanilang mga bulungan. At nagkunwaring hindi nakikita ang gulat sa kanilang mga mata. Pinanatili ko ang aking ngiti. Habang nakakapit sa braso ni Lucian. At dahan-dahang naglakad pasulong. Pero sa loob-loob ko ay nagmumura na ako. Lintek na kasunduang kasal na ito. Dahil dito kailangan ko pang magpanggap na sweet. At hayaang pag-usapan ng ibang tao. Pagdating sa tapat ng elevator. Nagkataong nakasalubong namin ang assistant ng tatay ni Lucian. Nang makita kami ng assistant, nakangiti siyang lumapit. At magalang na nagsabi, "Miss Wen, naghihintay na po ang chairman sa inyo. Doon sa loob ng opisina." Sabi po niya ay dumiretso na kayo roon pagdating ninyo. Nandoon din po ang mga kinatawan ng partners. Kayo na lang po ang hinihintay. Tumango si Lucian. Naintindihan ko. Salamat sa pag-abala.
Bumukas ang pinto ng elevator. Pinauna niya akong pumasok. Bago siya sumunod sa loob. At pinindot ang buton para sa pinakataas na palapag. Sumara ang pinto ng elevator. Kaming dalawa na lang ang nasa loob. Biglang naging kakaiba ang atmosfera. Bumalot sa hangin ang isang nakakailang na pakiramdam. Walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng tumatakbong elevator ang naririnig. Gusto ko sanang bitawan ang braso niya. Pero nang gumalaw ako ng kaunti, ay agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Magaan lang ang hawak niya. Ayaw niya akong pakilusin. Huwag kang malikot. May AI sa loob ng elevator. Kapag may nakakita, mabubuking ang pagpapanggap natin. Magiging abala na naman tayo kapag nangyari yon. Magtiis ka muna. Malapit na tayo. Mababa ang boses niya. May himig ng pagkapagod sa kanyang tono. At may bahagyang lambing na mahirap mapansin. Napatingin siya sa amin. Sa mga braso naming magkahawak. Hindi na siya tumingin sa akin. Kumunot ang noo ko. Hindi na ako gumalaw. Umusob lang ako ng kaunti sa gilid. Sinusubukan kong lumayo sa kanya hanggat maaari. Kahit magkahawak pa rin ang mga braso namin. Ayaw ko pa rin mapalapit sa kanya. Alam ko na. Hindi mo ba kayang magtiis? Ilang minuto lang naman ito. Hindi ka naman mamamatay. Kailangan ba talagang kabahan ng ganito? Napasinghal siya. May halong pangungutya ang tono niya. Sino nga ba ang nakipagkasundo sa akin noon? Sabi mo makikipagtulungan ka sa pagpapanggap. Hindi mo ako bibigyan ng sakit ng ulo. Ngayon, ilang minuto pa lang, naiinip ka na agad. Wenziu, pwede bang magkaroon ka naman ng kaunting tiyaga? Pumayag akong makipagtulungan. Pero hindi ako pumayag na lumapit ng ganito sa'yo. Sumagot ako ng pabalang. Nakatitig ang mga mata ko sa screen ng elevator. Sa mga numerong nagbabago. Ayaw ko siyang tingnan. Kung hindi lang para sa reputasyon ng ating mga pamilya. Para hindi maapektuhan ang proyekto. Hindi ako makikipagkapit-bisig sa'yo. Lalong hindi ako magpapanggap na mahal kita. Hindi na siya sumagot sa akin. Nanahimik na lang siya. Bumalik ang katahimikan sa loob ng elevator. Tanging tunog na lang ng elevator ang naririnig. Hindi nagtagal. Nakarating ang elevator sa pinakataas na palapag. Pagkabukas ng pinto. Nakita ko agad ang sekretarya ni Papa Lou. Nakatayo siya sa labas at naghihintay. May magalang na ngiti sa kanyang mukha. Sir Lou. Madam Ziu. Naghihintay po ang chairman sa loob. Nandoon din po ang mga kinatawan ng ating mga kasosyo. Tuloy po kayo. Binitiwan ko ang braso ni Lucian. Inayos ko ang suot kong bestida. Tinapik-tapik ko ang laylayan ng damit ko. Sinusubukan kong magmukhang mas formal. Sumunod ako sa kanya papunta sa opisina ng chairman. Pagdating sa pintuan, huminto si Lucian. Lumingon siya sa akin. Seryoso ang kanyang tono. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Huwag kang masyadong magsalita. Tumango ka lang. Huwag kang gagawa ng gulo. Huwag mo akong bibigyan ng sakit ng ulo. Kundi malilintikan ka sa akin. Hindi ako sumagot. Binuksan ko lang ang pinto. At pumasok na. Napakalaki ng opisina. Napakagarbo ng dekorasyon. May mga sofa na gawa sa tunay na balat. At mesa na gawa sa matibay na kahoy. May nakasabit na malaking calligraphy sa dingding. Mukhang napaka-elegante nito. Nakaupo si Papa Lou sa likod ng kanyang mesa. May dokumentong nakalatag sa harap niya. Sa tabi niya ay nakaupo ang ilang mga kasosyo sa negosyo. Nang makita nilang pumasok kami, huminto ang lahat sa pagsasalita. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa amin. Magkatabi kaming nakaupo ni Lucian sa sopa. Hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. Sakto lang ang distansya para sa mag-asawa. Nang hindi nagmumukhang masyadong malapit. Nagtagumpay kaming magmukhang sweet. Nang hindi ako naiilang. Tiningnan kami ng papa ni Sian. Bakas ang labis na kasiyahan sa kanyang mga mata. At may ngiti sa kanyang mukha. Ziu. Nandito ka na pala. Alam ko naman na. Kapag kayong dalawa ang magkasama. Tiyak na magkakasundo kayo ng maayos. Kahit na nag-aaway kayo noon. Ngayong mag-asawa na kayo. Dapat kayong magbigayan sa isa't isa. At magtutulungan. Tumango si Lucian. Sa magalang na tono. Papa. Aalagaan ko po ng mabuti si Ziu mula ngayon. Hindi ko na po siya awayin. Tungkol naman sa mga bagay sa kumpanya. Magkasama po kaming magdedesisyon. At magtutulungan. Hindi po namin kayo bibigyan. Lumingon siya sa akin at tiningnan ako. Natila ba sinasabing magsalita rin ako? Para makipagtulungan sa pagpapanggap namin. Tumango rin ako. Pilit na umiti. At sinubukang magsalita sa malambing na tono. Huwag po kayong mag-alala, Chairman. Makikipagtulungan po ako kay Sian. Aalagaan ko po siya ng mabuti. At gagawin ko po ang lahat para sa trabaho sa kumpanya. Hindi po ako magiging pabigat kay Sian. At hindi ko po ipapahiya ang pamilya Lu. Sinadya ko siyang tawagin Sian. At sinubukang gawing natural ang tunog nito. Pero sa loob-loob ko ay nagmumura na ako. Kahit kailan sa buhay ko ay hindi ko naisip. Natatawagin ko siya sa ganoong pangalan. At magsasabi pa ng mga plastik na salitang ito. Sobrang hirap talaga. Umiti ang papa ni Sian. Kinuha ang mga dokumento sa lamesa. At inilapit sa harap namin. Tinapik niya ng kanyang daliri ang pabalat ng dokumento. Ito ang bagong proyekto ng kumpanya. Napakikipagtulungan sa pamilya Wen. Ito rin ang unang proyekto natin. Pagkatapos ng kasal ninyong dalawa. Napakahalaga nito. Gusto kong kayong dalawa ang mamahala rito. Para na rin masanay kayo sa isa't isa.
At mapalapit sa isa't isa. Siyan. Marami ka ng karanasan. Matalino at madaling matuto si Zio. Siguradong mabilis siyang makakasabay. Hindi kanya bibigyan. Natigilan ako sandali. Hindi ko inaasahan na hahayaan kami ng papa ni Sian na magkasamang mamahala sa proyektong ito. Ibig sabihin nito sa susunod. Magkasama na kaming papasok sa trabaho. Magkasamang mag-asikaso ng mga gawain. Mas marami kaming oras na magkasama. At magkikita kami araw-araw. Isipin ko pa lang naiinis na ako. Tumingin ako kay Lucian. Wala siyang ka-express-ekspresyon sa mukha. Na tila ba matagal na niyang alam ang tungkol dito. Kaya hindi man lang siya nagulat. Sinabihan na pala siya ng papa niya noon pa. Pero hindi niya sinabi sa akin. Sinadya niyang panoorin akong mapahiya. Inilapit ng papa ni Sian ang mga dokumento sa harap namin. Tinapik ang pabalat nito gamit ang kanyang daliri. At nagpatuloy sa pagsasalita. Ang proyektong ito ay pakikipagtulungan sa pamilya Wen. Kaya gusto kong kayong dalawa ang magkasamang mamahala rito. Gusto ko ring mas maging matibay ang pagtutulungan ng ating mga pamilya. Para pareho tayong magtagumpay. Kunin niyo ang mga dokumentong ito at pag-aralan. Alamin niyo ang bawat detalye. May project kick-off meeting tayo mamayang 2:00 ng hapon. Para ang mga pinuno ng bawat departamento ay makilala kayong dalawa. At para malaman din ng lahat na seryoso kayo sa pagtutulungan ito. Na magkasama ninyong pagbubutihin ang proyektong ito. Kinuha ni Lucian ang mga dokumento. Binuklat niya ang ilang pahina. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Naintindihan ko po. Aalamin namin agad ang mga detalye. Darating kami sa meeting mamayang hapon ng on time. Hindi ko po kayo bibigyan. Pati na rin ang ating mga business partner. Nakaupo lang ako sa tabi niya. Hindi ako umiimik. Pero sa loob-loob ko, nag-isip na ako. Ang makatrabaho siya sa proyektong ito. Siguradong puro bangayan lang ang aabutin namin. Mahigit 10 taon na kaming nag-aaway. Tapos ngayon, magtatrabaho pa kami ng magkasama. Ewan ko na lang kung anong gulo ang mangyayari. Kapag nagkaroon kami ng alitan sa trabaho. At nakita yon ng mga partner natin. Siguradong maapektuhan ang partnership na ito. Mapapahiya lang ang pamilya nating dalawa. Nakaka-stress talaga, wala akong magawa. Nagbilin pa ng kaunti si Papa Lu. Wala namang iba kundi ang magpasensyahan daw kami sa isa't isa. Magtulungan ng maayos. Dapat daw mas maraming usap, hindi puro away. Para mapaganda ang proyekto. Tumango lang ako sa buong oras. Hindi man lang ako nakasingit ng kahit isang salita. Gusto ko na lang talagang makaalis agad dito. Para makatakas sa awkward na sitwasyong ito. Ayoko na ring marinig ang mga pangaral ni Papa Lu. Sa wakas, natapos din siyang magsalita. Tumayo na kami para magpaalam. Pagkalabas namin sa opisina ng chairman. Agad akong lumayo kay Lucian. Halata sa boses ko ang inis. Nag-aapoy ang mga mata ko sa galit. Matagal mo nang alam na gusto ni Papa. Na tayong dalawa ang mamahala sa proyektong ito, di ba? Sinadya mong hindi sabihin sa akin. Para magmukha akong tanga. Para makita akong natataranta. Tama ako, di ba? Huminto siya sa paglalakad. Lumingon siya sa akin. Hawak pa rin niya ang mga dokumento ng proyekto. Wala siyang mababakas na emosyon sa mukha. Kalmado lang ang boses niya. Kahapon ko lang din nalaman. Hindi na ako nakapag-abiso sa'yo. Saka. Kahit pa sinabi ko sa'yo. Tingin mo ba makakatanggi ka? Kapag si Papa na ang nagdesisyon. Wala nang makakabago noon. Alam mo naman ang ugali niya. Kapag sinabi niya, dapat masunod. Kahit ayaw mo pa. Wala kang choice kundi tanggapin ito. Kaysa naman ma-stress ka ng maaga. Mas mabuting hayaan na lang kitang sumabay sa agos. Natahimik ako bigla. May punto naman siya. Ang ugali ni Papa Lu. Alam na alam ko talaga. Talaga lang strikto siya at dapat masunod. Kapag nakapagdesisyon na siya. Kahit sino pa ang tumutol. Wala ring mangyayari. Kahit ayaw ko siyang makasama sa trabaho. Kailangan ko pa rin tanggapin ito kahit labag sa loob ko. Wala talaga akong kawala. Alam kong hindi ako pwedeng humindi. Nakakainis lang talaga. Araw-araw na kitang makikita sa opisina. Magkasama pa tayong magtatrabaho. Mas maraming oras na tayong magsasama. Tapos kailangan pa kitang makipagtalo araw-araw. Nakakairita lang isipin. Ang malas ko talaga sa buhay na ito. Para lang mapakasalan ka. At para makasama ka pa sa proyektong ito. Suminghal siya ng bahagya. Humakbang siya ng 2 pasulong. Iniabot niya sa akin ang mga dokumento. May halong pangungutya ang kanyang tono. Wala ring silbi ang pagkairita mo. Sa loob ng 2 taong kasunduan. May mga probisyon talaga para makipagtulungan sa pamilya. At sa mga gawain ng kumpanya. Nakalimutan mo na ba? Noong pinirmahan natin ang kasunduan. Malinaw na malinaw mo itong nabasa. Ikaw mismo ang pumirma riyan. Ngayon, magsisisi ka. Kinuha ko ang mga dokumento. Nilipat ko ang isang pahina. Punong-puno ito ng maliliit na letra at mga numero. Sumasakit ang ulo ko sa nakikita ko. Wala talaga akong maintindihan. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko kailangan ng paalala mo. At saka, tungkol sa proyekto, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Pero huwag mong asahan na susunod ako sa lahat ng gusto mo. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Pero ang hindi ko naman trabaho. Huwag mong ipilit sa akin. Maghati tayo sa trabaho. Walang pakialamanan. Para hindi na tayo mag-away ulit. Huwag kang mag-alala. Ayoko rin namang makipag-ugnayan sa'yo sa lahat ng bagay. Lalo nang ayokong makipag-away sa'yo.
Nakakaabala lang sa takbo ng trabaho. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa elevator. Walang emosyon ang kanyang tono. Ang opisina ko ay nasa 2 palapag. Doon ka sa bakanteng maliit na opisina sa tabi ko. Sa susunod, kung may kailangan ka, kumatok ka na lang sa pinto. Huwag kang mag-text. Para hindi makita ng ibang tao. Baka sabihin nilang hindi tayo magkasundo sa personal. Hindi maganda ang magiging impresyon yon. Sumunod ako sa likuran niya. Pumasok kami sa loob ng elevator. Pinindot niya ang buton para sa 2 palapag. Walang nagsalita. Nakatingin lang ako sa screen ng elevator. Sa mga numerong nagbabago. Inis pa rin ako sa loob-loob ko. Ayoko rin namang mag-text sa'yo. Sayang lang sa memory ng phone ko. At para hindi ko na rin makita ang mga message mo. Nakakasira lang ng mood. Huminto ang elevator sa 2 palapag. Bumukas ang mga pinto. May mga maliliit na opisina sa magkabilang panig ng hallway. Nang makita kami ng mga empleyado, lahat sila ay magalang na bumati. Bakas pa rin ang kuryosidad sa kanilang mga mata. Pero walang nangahas na magtanong. Yumuko na lang sila. At nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Dumiretso si Lucian sa pinakadulo. Sa isang opisina roon. Binuksan niya ang pinto. Lumingon siya sa akin. May babala sa kanyang tono. Diyan ka sa katabing silid. Ang susi ay nasa desk ng sekretarya sa labas. Kunin mo na lang doon. Basahin mo muna ng maigi ang mga dokumento. Pag-aralan mo ang nilalaman ng proyekto. May kick-off meeting mamayang hapon. Huwag kang magmukhang walang alam. Mapapahiya ako sa'yo. Pati na rin ang sarili mo. Hindi ko siya pinansin. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto ng katabing opisina. Pumunta ako sa desk ng sekretarya para kunin ang susi. Nang makita ako ng sekretarya, umiti siya ng may paggalang. At iniabot ang susi. Ito po ang susi ng inyong opisina. Nalinis na po ang loob. At nakahanda na rin po ang lahat ng gamit sa opisina. Kung may kailangan pa po kayo, sabihan niyo lang po ako agad. Kinuha ko ang susi. Tumango lang ako. Nang hindi nagsasalita. Binuksan ko ang pinto ng opisina at pumasok sa loob. Simple lang ang ayos sa loob. May isang desk, isang upuan, at isang bookshelf. May mga libro at dokumento sa bookshelf. Lahat ay tungkol sa mga proyekto at negosyo ng kumpanya. Mas maayos ito kaysa sa inaakala ko. Tumagos ang sikat ng araw sa bintana. Kaya ang buong opisina ay parang ang init sa pakiramdam. Napaka-komportable. Naglakad ako papunta sa desk at umupo. Inilapag ko ang mga dokumento ng proyekto sa mesa. At binuklat ang mga ito para basahin ng mabuti. Napaka-komplikado ng nilalaman ng mga dokumento. Kasama rito ang mga detalye ng pagtutulungan, pondo, alokasyon, hatcha ng trabaho sa bawat departamento. Pati na rin ang mga deadline ng proyekto. Puno ito ng maliliit na letra at mga numero. Sumasakit ang ulo ko sa pagtingin pa lang. Hindi pa ako nagtatagal sa pagbabasa. Nahihilo na agad ako at parang puputok ang utak ko. Wala talaga akong maintindihan. Gusto ko na lang itapon sa tabi ang mga dokumento. At ayoko na itong tingnan pa. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nagbabasa. Nang may kumatok sa pinto ng opisina. Akala ko si Lucian na yon. Kaya pasigaw akong sumagot. Akala ko ay nandito na naman siya para asarin ako. O kaya ay para madaliin akong tapusin ang pagbabasa. Handa na akong makipag-away sa kanya sa isip ko. Pero ang pumasok pala ay ang sekretarya. May dalang baso ng tubig at isang folder. May dala pa rin siyang magalang na ngiti sa mukha. Miss Wen, pinabibigay po ito ni Sir Lu sa inyo. Sabi niya po, ito ang simplified version ng proyekto. Naka-highlight na po ng neon pen ang mahalagang bahagi. Mas madali po ninyong mababasa ito. At mas madaling intindihin. Hindi niyo na kailangang basahin ang buong bersyon. Masyado po kasing matagal yon. Natigilan ako sandali. Kinuha ko ang folder. At nang buksan ko ito. Totoo nga, mas maikli at malinaw ang nilalaman sa loob. Ang mga mahalagang bahagi ay malinaw na naka-highlight ng neon pen. Mayroon ding ilang mga paliwanag sa gilid. Na detalyadong ipinaliwanag. Hamak na mas madali itong intindihin kaysa sa orihinal. Tumingin ako sa sekretarya. Na may halong pagtataka sa aking boses. Siya ang nagpapabigay nito. Paano niya nalaman? Na hindi ko maintindihan ang buong bersyon. Tumango ang sekretarya. At nakangiting nagsabi. Sabi po ni Sir Lu, baka mahirapan kayong intindihin ang buong bersyon. Masyado raw pong komplikado ang nilalaman. At napakarami ring mga numero. Natatakot siyang baka mahilo kayo sa pagbabasa. Kaya sinadya niya akong pagawin ang simplified version na ito. Nakamarka na rin ang mga dapat tandaan. Sabi pa niya, kung may hindi po kayo maintindihan, pwede po kayong pumunta sa opisina niya para magtanong. Siya na raw po ang magpapaliwanag sa inyo. Hindi ako nakaimik. Pero may kakaibang kurot sa puso ko. Medyo naiilang ako. Itong mortal na kaaway ko. Kahit na napakatalim ng dila niya at hindi nagpapatalo. Palagi niya akong kinukutya at binabara. Pero palihim naman niyang ginagawa ang mga bagay na ito. Siguro natatakot siyang hindi ko maintindihan ang mga dokumento. Kaya sinabihan niya ang sekretarya na gumawa ng simplified version. Sinabi pa niyang tanungin ko siya kung may hindi ako maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Tinutulungan ba talaga niya ako ng tapat? O may iba siyang binabala? Ibinaba ng sekretarya ang tubig. Pagkatapos ay tumalikod na at lumabas. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Tiningnan ko ang simplified version ng dokumento. At tiningnan din ang original na bersyon sa mesa.
Lalo lang nagulo ang isip ko. Kinuha ko ang simplified version. At sinimulan itong basahin muli. Dahil may mga highlight at notes na. Mas naging madali na ang lahat. Hindi nagtagal. Naintindihan ko na ang kabuuan nito. Nalaman ko na rin ang mga pangunahing detalye ng proyekto. Nalaman ko na ang bahaging hahawakan ko ay ang pakikipag-ugnayan sa Pamilya Wen para sa kooperasyong ito. Pati na rin ang mga trabaho para sa offline promotion. Matapos magbasa ng halos 1 oras, naging malinaw na sa akin ang takbo ng proyekto. Ang mga natitirang detalye naman. Sa kick-off meeting mamayang hapon, hindi pa huli para pakinggan ang paliwanag ng mga head ng bawat departamento. Sumandal ako sa aking upuan. At nag-ina. Masakit ang buong katawan ko. Sa tagal ng pagbabasa ng mga dokumento, napagod din ang mga mata ko. Kinuha ko ang cellphone ko. At binuksan ang screen. Nakita ko sa screen ng phone ko na muling lumabas ang friend request ni Lucian. Pangalan pa rin niya ang nakalagay sa note. Ang profile picture naman ay ang tunay niyang litrato gaya ng dati. Napakunot ang noo ko. Matagal akong nag-alinlangan. Pero sa huli, hindi ko pa rin ito tinanggap. Pinindot ko pa rin ang reject. Kahit pa tinulungan niya ako. At naghanda ng simplified version ng mga dokumento. At kahit sinabi niyang tanungin ko siya kung may hindi ako alam. Mag-asawa lang kami sa pangalan. Hindi kailangang magkaroon ng masyadong ugnayan sa labas ng trabaho. Kapag natapos na ang 2 taong kontrata, maghihiwalay na rin kami ng landas. Ito ang pinakamabuti. Para kapag nag-divorce na kami sa hinaharap, hindi na maging magulo ang lahat. Iwas abala lang. Maya-maya lang. Tumunog ang cellphone ko. Si Lucian ang tumatawag. Nakikita sa screen ang pangalang Lucian. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo. Nag-isip ako kung sasagutin ko ba o hindi. Pero sa huli, sinagot ko rin ito. Hindi pa rin maganda ang tono ng boses ko gaya ng dati. Anong kailangan mo? Tapos mo na bang basahin ang mga dokumento? Naintindihan mo ba yung simplified version? Narinig ko ang boses niya sa kabilang linya. Walang kahit anong emosyon sa boses niya. Hindi mo malalaman kung ano ang nararamdaman niya. Pero may halong pag-aalala na hindi mo agad mapapansin. May kalahating oras na lang bago mag-2:00. Maghanda ka na. Sumama ka sa akin sa conference room para sa kick-off meeting. Huwag kang mahuhuli. Ang mga head ng bawat departamento ay naghihintay na sa loob. Nandoon na rin ang mga partner natin. Huwag mo akong ipapahiya. Tapos na. Hindi mo na kailangang mag-alala. Matigas ang pagkakasabi ko. Papunta na ako riyan. Hindi ako mahuhuli. At lalong hindi kita ipapahiya. Huwag mo na akong paalalahanan ng paulit-ulit. Para kang matandang yaya kung makapagsalita. Hindi na siya nakipagtalo sa akin. Sa halip ay sinabi lang niya sa malamig na tono. Mabuti naman. Maghihintay ako sa tapat ng opisina ko. Huwag kang magpakabagal. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang telepono. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong sumagot. Ibinaba ko ang telepono. Itinabi ang aking cellphone. Kinuha ang mga dokumento at bag sa mesa. At lumabas ng opisina. Nakita ko si Lucian na nakatayo sa tapat ng kanyang opisina. May hawak siyang cellphone. Mukhang may inaasikasong trabaho. At seryoso ang kanyang mukha. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, nag-angat siya ng tingin. Tiningnan ako sandali. At itinabi ang kanyang cellphone. Sa malamig na tono, sinabi niya, "Tara na. Huwag tayong magpahuli." Ang mga head ng bawat departamento ay naghihintay na sa meeting room. Pati na rin ang mga partner natin. Huwag kang gagawa ng anumang pagkakamali. Sumunod ako sa kanya patungo sa meeting room. Nakayuko ang mga empleyado sa hallway habang nagtatrabaho. Pero may ilang pasulyap-sulyap sa amin. Halatang hindi nila maitago ang kanilang kuryosidad. Ngunit walang nangahas na magtanong. Yumuko na lang silang muli. At nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Pagdating sa tapat ng meeting room, huminto si Lucian. Humarap sa akin. At seryosong nagsabi, "Pagpasok natin, tandaan mong makipagtulungan sa akin. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Kung may hindi ka maintindihan, ilista mo muna. At tanungin mo ako pagkatapos ng meeting. Huwag kang sasabat sa gitna ng usapan. Huwag kang makikipag-away. Para hindi tayo mapahiya sa mga head ng departamento. At hindi tayo pagtawanan ng mga partner natin." Tumango lang ako. At hindi na sumagot. Pero sa loob-loob ko ay nag-isip. Hindi na ako bata. Ang ganitong sitwasyon ay kaya ko namang harapin. Hindi na niya kailangang paulit-ulit na paalalahanan ako. Binuksan niya ang pinto. At biglang tumahimik ang buong meeting room. Mahigit 10 tao ang nakaupo sa mahabang mesa. At sabay-sabay silang tumingin sa aming dalawa. Nandoon ang mga head ng bawat departamento. Pati na rin ang ilang kinatawan ng aming mga partner. Baka sa kanilang mga mata ang kuryosidad at pananabik. Siguro ay gusto nilang makita. Kung kaming dalawa, na mahigit 10 taon nang magkaaway, ay makakapagtulungan ba ng maayos? Para mapagtagumpayan ang proyektong ito. Naglakad kami patungo sa mahabang mesa. At umupo sa pinakaharap na bahagi. Ipinatong ni Lucian ang mga dokumento sa mesa. Tinuktok ang kanyang mga daliri. At sa malamig pero seryosong tono ay nagsabi, "Dahil kumpleto na ang lahat, simulan na natin ang kick-off meeting ng proyekto. Ako si Lucian, ang overall coordinator ng proyektong ito. Ang nasa tabi ko naman ay si Wenzio, ang asawa ko. Siya ang makakasama ko sa pamamahala ng proyektong ito. Lalo na sa pakikipag-ugnayan sa Pamilya Wen.
Pati na rin sa mga gawaing may kaugnayan sa offline promotion. Lahat sila ay tumingin sa akin. Inayos ko ang aking upo. Nagpakita ng isang formal na ngiti. Tumango. At malumanay na nagsabi. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Wen Ziu. Tungkol sa mga susunod na detalye ng proyekto. Kung mayroon mang anumang katanungan, maaari tayong mag-usap anumang oras. Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan sa inyo. Upang mapaganda ang proyektong ito. At hindi mabigo ang inyong mga inaasahan. Ipinagpatuloy ni Lucian ang pagsasalita. Ipinaliwanag niya ang pinakasentro ng proyekto. Ang mga deadline at ang hasya ng trabaho sa bawat departamento. Kalmado ang kanyang boses. Maayos ang pagkakasunod-sunod. Hindi mabilis at hindi rin mabagal ang pagsasalita. Malinaw niyang naipaliwanag ang bawat detalye. Halatang halata na. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. At kabisadong-kabisado na niya ang nilalaman ng proyekto. Nakaupo lang ako sa tabi niya. Paminsan-minsang tumatango bilang pagsang-ayon. Hindi ako sumisingit sa usapan sa buong oras. Binabasa ko ang pinaikling bersyon ng dokumento sa aking kamay. Sinisigurado ang mga bahaging ako ang may hawak. Dahil natatakot akong magkamali ng maalala. At mapahiya sa gitna ng pulong. Matapos maipakilala ang hatsyan ng trabaho. Pinagsunod-sunod ni Lucian ang mga pinuno ng bawat departamento. Naiulat ang kanilang mga paghahanda. Pati na rin ang mga kasalukuyang problemang kinakaharap. Upang pag-usapan at solusyonan ng magkakasama. Nang dumating na ang pagkakataon ng pinuno ng marketing, binanggit niya ang problema sa plano ng promosyon ng proyekto. Sinabing hindi pa sapat ang kasalukuyang plano. At kailangan pa itong mas palawigin. Nagtanong din siya ng ilang mga bagay. Na lahat ay tungkol sa ugnayan ng offline at online na promosyon. Pati na rin ang usapin sa alokasyon ng pondo. Napataas ang aking kilay. Ang mga problemang binanggit ng pinuno ng marketing ay nabasa ko na sa pinaikling dokumento. Nakita ko na ang mga paliwanag tungkol doon. Medyo kinabahan ako. Hindi ko sinasadyang mapatingin kay Lucian. Ang aking mga mata ay tila humihingi ng tulong. Wala siyang anumang ekspresyon sa mukha. Na tila ba inaasahan na niya na magtatanong ng ganito ang marketing. Pagkatapos magsalita ng pinuno ng marketing, dahan-dahan siyang sumagot. Kalmado ang boses pero napakakumbinsido. Makatuwiran ang iyong mga katanungan. Kailangan na talagang mas palawigin ang plano ng promosyon. Sa mga susunod na araw, ayusin namin ito ni Wen Ziu. Pagsasamahin namin ang mga ideya mula sa pamilya Wen. Upang makabuo ng mas makatuwiran. At mas perpektong plano ng promosyon. Bukas ay ibibigay ko sa iyo ang mga partikular na pagbabago. Hindi nito maantala ang takbo ng proyekto. Nakahina ako ng maluwag. Buti na lang at sumagot siya agad. Kundi ay hindi ko talaga alam kung paano tutugon. Kung nabuko ako sa pulong na ito, tiyak na pagtatawanan ako ng mga tao. At mapapahiya rin si Lucian. Siguradong babarahin na naman niya ako pagkatapos. Nagpatuloy ang pulong. Ang mga pinuno ng ibang departamento ay sunod-sunod din naglahad ng ilang mga problema. Karamihan ay tungkol sa alokasyon ng pondo at daloy ng mga proseso. Isa-isang sinagot ni Lucian ang lahat. Napakalinaw ng kanyang mga paliwanag. Walang anumang pagkakamali. Maayos na nasolusyonan ang bawat problema. Dahilan para ang mga pinuno ng bawat departamento at ang mga kasosyo ay maging kontento. Nakaupo lang ako sa tabi. Nakikinig ng mabuti. Ang mga mahalagang puntong binanggit ng lahat ay isinusulat ko sa aking notebook. Iniisip na pagkatapos ng pulong ay rerepasuhin namin ito ni Lucian. Para walang makalimutan. At para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Na maaaring makaapekto sa takbo ng proyekto. Paminsan-minsan ay may tumitingin sa akin. Nagtatanong tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa pamilya Wen. Nakayanan ko ring sumagot ng mahinahon. Gamit ang mga impormasyon sa pinaikling dokumento. Sumagot ako. Hindi na kasing kabagayan noong simula. At hindi na rin takot na mapahiya. Natapos ang meeting pagkatapos ng mahigit 1 oras. Ang mga pinuno ng bawat departamento. At ang mga partner ay isa-isang umalis. Sa loob ng meeting room, kaming dalawa na lang ni Lucian ang naiwan. Iniligpit ko ang aking notebook. Ang tono ko ay may halong pagmamatigas. Pero may kaunting paghangarin. Hindi ko akalaing may galing ka rin pala sa paghawak ng trabaho. Malinaw ang iyong pag-iisip. At maayos ang pagkakasunod-sunod. Bakit hindi ko ito napansin noon? Akala ko kasi puro pakikipagtalo lang ang alam mo sa akin. At pang-agaw ng mga proyekto. Napangisi siya ng bahagya. Habang nililigpit ang mga dokumento sa mesa. Ang tono niya ay may halong pangungutya. Noong nakikipagkumpetensya ako sa iyo noon. Hindi ko pa talaga inilalabas ang tunay kong galing sa trabaho. Kung hindi, sa tingin mo ba ay mananalo ka sa akin ng maraming beses? Akala mo ba nakuha ko ang posisyon? Bilang Vice Presidente ng Lu Group? Dahil lang sa pamilya ko? O dahil lang sa swerte? Nakuha ko ito dahil sa sarili kong kakayahan. Sadyang ayaw ko lang makipag-unahan sa iyo. Pagdating sa trabaho noon, dahil pakiramdam ko ay hindi naman kailangan. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. May punto naman siya. Napakalaki ng Lu Group. At punong-puno ito ng mga talentadong tao. Ang pananatili niya sa posisyong Vice Presidente ay tiyak na dahil sa sarili niyang galing. Hindi ito maaaring dahil lang sa pamilya o swerte. Actually, pinagbigyan lang kita. Kung hindi, wala kang pagkakataong makipaglaban sa akin hanggang ngayon. Itinaas ko ang aking noo. At matigas ang loob na nagsalita. Ayaw kong aminin na mas magaling siya sa akin.
Hindi na siya nakipagtalo sa akin. Inirapan lang niya ako. At nagpatuloy sa pagliligpit. CJ, pinagbigyan mo ako. Masaya ka na ba? Tungkol sa promotion plan na binanggit ng marketing kanina. Paano mo balak ayusin ito? Ako ang bahala sa internal adjustments ng kumpanya. At ikaw naman ang bahala sa pakikipag-ugnayan sa pamilya Wen. Sabihin mo lang sa akin. Kung ano ang kailangan mong tulong. Maghati tayo sa trabaho. Para matapos agad ang promotion plan. At maibigay na sa marketing bukas. Tumango ako. Iniligpit ko ang aking notebook. At naging seryoso ang aking tono. Makikipag-ugnayan agad ako sa marketing team. Ng pamilya Wen. Tatanungin ko ang kanilang mga ideya. At gagawa ako ng report. Ibibigay ko ito sa iyo bukas ng umaga. Habang ikaw naman ang bahala sa internal adjustments ng kumpanya. Mag-usap ulit tayo bukas ng hapon. Pagsamahin natin ang ating mga ideya. Para mabuo ang promotion plan. Para hindi tayo maantala. Maganda rin ito. Mas mabilis ang trabaho. Kapag may hasyan. Pagkatapos niyang iligpit ang mga dokumento. Nga pala. Tungkol sa pagtulong mo sa akin sa meeting kanina. Kunwari ay wala akong nakita. Huwag kang umasang magpapasalamat ako sa iyo. Ayaw ko lang na mapahiya ka sa meeting. Dahil madadamay ang reputasyon ko. Matigas ang loob kong sinabi. Dahil ayaw kong isipin niya na nagpapasalamat ako sa kanya. Ayaw kong isipin niya na bumibigay na ako. Hindi niya pinansin ang pag-inarte ko. Pero kalmado lang siyang nagsalita. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Ayaw ko lang na maantala mo ang takbo ng proyekto. Ayaw kong dahil sa'yo. Ay masira ang tingin sa akin ng mga department head. At pati na rin ng mga business partner natin. Uwian na. Sabay na tayong umuwi. Siguradong nakapagluto na si Zhangma ng hapunan. Huwag kang palihim na mag-order ng pagkain sa labas. Hindi tayo sigurado kung malinis ang mga delivery. Hindi kasing sarap ng luto sa bahay. At hindi rin kasing lusog. Sumunod ako sa kanya palabas ng meeting room. Halos wala ng tao sa hallway. Karamihan ay nakauwi na. May ilan na lang na nag-o-overtime. Nang makita nila kami, agad silang bumati. Tumango lang ako. Hindi na ako umimik. Habang nagpaplano sa isip ko. Pag-uwi, kailangan ko agad kausapin ang team ng pamilya Wen. Hindi ko hahayaang isipin niya na kahit itong maliit na bagay ay hindi ko kayang gawin. Hindi ako magpapatalo sa kanya. Pagdating sa tapat ng elevator, sinadya kong lumayo ng kaunti sa kanya. Ayaw kong masyadong malapit sa kanya. Kahit wala namang ibang tao sa hallway. Ayaw ko pa rin may makakita na magkadikit kaming naglalakad. Para iwas sa anumang maling akala. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok na kami. Pagkapindot ko pa lang ng boton para sa first floor, may bigla akong naalala. Kinapap ko ang bag ko. Wala roon ang cellphone ko. Biglang kinabahan ako. Doon ko lang na-realize na naiwan ko pala ang phone ko sa desk sa opisina. Kanina habang nagbabasa ako ng mga file. Nailapag ko lang ito doon. Nakalimutan kong kunin. Naiwan ko ang phone ko sa office. Sandali lang, hintayin mo ako. Haharap na sana ako palabas ng elevator. Pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Hindi naman mahigpit ang hawak niya. Pinigilan niya ako. Bakit ka ba nagmamadali? Pababa na ang elevator. Mamaya na natin balikan pagbaba natin sa first floor. Para hindi ka na pabalik-balik. Sayang lang sa oras. Binitawan na niya ang braso ko. Baka sa boses niya ang pang-asar. Kapag ikaw talaga ang kasama sa trabaho. Mabubuwisit lang ako sa'yo. Pati cellphone, nakakalimutan mo. Maging maingat ka naman. Huwag kang masyadong makalimutin. Hindi ko na siya sinagot. Aminado naman akong naging pabaya ako. Nakalimutan ko talagang dalhin ang phone ko. Kung bababa ako ngayon. Tapos akyat ulit. Sayang nga naman sa oras. At nakakaabala pa. Alam ko na. Pabulong kong sinabi. Halos hindi na marinig ang boses ko. Napayuko na lang ako. Medyo nahihiya ako. Ngayon lang ako nagpasalamat sa kanya ng kusa. At sa ganito pa ka-awkward na sitwasyon. Sobrang nakakailang talaga. Natigilan si Lucian. Siguro hindi niya inaasahang magpapasalamat ako sa kanya. Baka sanggulat sa kanyang mga mata. Pero agad din siyang bumalik sa dati. Bahagyang umiti siya pero halos hindi ito halata. Pero mapang-asar pa rin ang tono ng boses niya. Pero wala na ang dati niyang pagiging masungit. Anong ipinagpapasalamat mo? Hindi naman kita tinutulungan. Ayoko lang na mamaya ay nakasimangot ka na naman. At sasabihin sa akin na nawawala ang cellphone mo. Tapos kailangan mo pa akong samahan na bumalik para hanapin yon. Sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi ako kumibo. Nakayuko lang ako. Nakatitig sa dulo ng mga sapatos ko. Tumahimik na naman sa loob ng elevator. Tanging mahinang tunog na lang ng tumatakbong elevator ang naririnig. Hindi nagtagal. Nakarating na ang elevator sa unang palapag. Pagkabukas ng pinto. Naunang lumabas si Lucian. Lumingon siya sa akin. Walang emosyon ang kanyang boses. Huwag kang makupad. Umuwi na tayo agad pagkatapos mong kunin ang cellphone mo. Lalamig ang pagkain kapag nagtagal pa tayo. Hindi kita hihintayin. Nagmamadali akong sumunod sa kanya. Sumunod ako sa likuran niya. Muling pumasok sa elevator. Pinindot ang buton para sa ikatlong palapag. Kaming dalawa pa rin ang nasa loob ng elevator. Pero hindi na kasing ilang ang pakiramdam gaya kanina. Sa halip may kakaibang init na nararamdaman. Palihim ko siyang tinignan.
Nakasubi ang mga kamay niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Nakasubi ang mga kamay niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Nakatitig siya sa screen ng elevator. Kalmado ang kanyang mukha. Ang hubog ng kanyang mukha mula sa gilid. Mukhang napakalambot sa ilalim ng ilaw. Wala na ang dati niyang pagiging suplado at masungit. Sa totoo lang, mukha siyang kaaya-aya ngayon. Nakarating na ang elevator sa ikatlong palapag. Lumabas na kami ng elevator. Diretso kaming naglakad papunta sa opisina ko. Binuksan ko ang pinto. Agad kong nakita ang cellphone ko. Nasa sulok ito ng mesa. Nagmamadali akong lumapit. Kinuha ko ang cellphone. Siniguro kong hindi ito nawala. Nakahina ako ng maluwag. Ayos na. Lumingon ako sa may pinto. Nakahilig si Lucian sa hamba ng pinto. Nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay. May bakas ng inip sa kanyang mga mata. Pero hinihintay niya pa rin ako sa pwesto niya. Hindi siya naunang umalis. Ang kupad mo talaga. Sabi ko na sa'yo, huwag magsayang ng oras. Pero hindi ka nakikinig. Kumunot ang kanyang noo. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa elevator. Nabawasan na ang pang-uuyam sa kanyang boses. Para na lang itong nakasanayang pagbubunganga. Hindi ko na siya sinagot ng pabalang. Tahimik lang akong sumunod sa kanya. Pero nakakaramdam ako ng init sa aking puso. Itong mortal kong kaaway. Ang talas talaga ng dila niya. Pero sa gawa niya ako tahimik na inaalagaan. Halata namang nag-aalala siya. Pero nagkukunwari pa siyang wala siyang pakialam. Ang hilig talaga niyang magkaila. Nakarating na kami sa tapat ng elevator. Tamang-tama ang dating ng elevator. Pumasok na kami sa loob. Pinindot ang buton para sa unang palapag. Hindi ko na sinadyang lumayo sa kanya. Tahimik lang akong tumayo sa tabi niya. Pinagmamasdan ang mga numerong nagbabago sa screen. Wala na ang inis at pag-ayaw na naramdaman ko kanina. Sa halip, mas naging kalmado ang pakiramdam ko. Biglang nagsalita si Lucian. Binasag niya ang katahimikan sa loob ng elevator. Walang emosyon ang kanyang boses. Bukas ng umaga, kapag nakipag-ugnayan ka na sa team ng Pamilya Wen, siguraduhin mong matanong sila ng maayos. Tungkol sa mga detalye para sa offline promotion. Pati na rin ang saklaw ng budget. Huwag kang basta-basta na walang tinatanong ng malinaw. Tapos pagbalik mo, magrereklamo ka sa akin. Sasabihin mong hindi nakikipagtulungan ang Pamilya Wen. Tumango ako ng bahagya. Seryoso ang tono ng aking pananalita. Naintindihan ko na. Itatanong ko ang lahat ng malinaw. Hindi ako magbibigay ng problema sa'yo. At isa pa. Ang mga detalye ng promotion plan. Aayusin ko ulit pag uwi ko mamayang gabi. Ililista ko ang lahat ng posibleng hilingin. Ng Pamilya Wen. Para kapag nag-usap tayo bukas. Mas maging mabilis at maayos ang lahat. Sinulyapan niya ako. May bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Pero matigas pa rin ang kanyang pananalita. Mabuti naman at may konsensya ka. Hindi na sayang ang pagtulong ko sa pag-aayos ng simplified version ng file. Huwag kang pakitang tao lang. Mahalaga ang proyektong ito para sa ating dalawang pamilya. Kapag pumalpak ito, hindi lang si Papa ang magagalit. Hindi ka rin makakaharap ng maayos sa Papa mo. Pareho tayong malalagot niyan. Alam ko kung gaano kahalaga ang proyektong ito. Hindi mo na kailangang ipaalala. Sinagot ko siya ng pabalang. Pero hindi na kasing talas ng dati ang tono ko. Sa halip may halong pang-aasar na ito. Ayaw kong mapagalitan ni Papa. Dahil sa proyektong ito. At lalong ayaw kong pagtawanan mo ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito ng maayos. Hindi na ako sinagot ni Lucian. Bahagya lang siyang natawa. Napakahina ng tawa niya. Pero rinig na rinig. Lalo na sa loob ng tahimik na elevator. Lumingon ako sa kanya. May tipid na ngiti sa kanyang mukha. Malambot ang kanyang tingin. Ibang-iba sa karaniwang mapang-asar. At supladong kaaway ko. Parang ibang tao siya ngayon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong humarap sa iba. Nagkunwaring tumitingin sa labas ng bintana. Para itago ang pagkataranta ko. Pero hindi ko mapigilan ang bilis ng puso ko. Pati ang mga tenga ko uminit na rin. Huminto ang elevator sa unang palapag. Lumabas na kami ng elevator. Dumiretso kami sa may pintuan ng kumpanya. Binati kami ng may paggalang. Ng gwardyang nakasalubong namin. Sir Lu. Paalam po. Tumango lang ng bahagya si Lucian. Hindi siya nagsalita. Tumango rin ako at sumunod sa kanya. Sumunod ako sa likod niya. Lumabas na kami ng kumpanya. Nakaparada ang kotse sa tapat ng kumpanya. Umikot si Lucian sa driver's seat. Binuksan niya ang pinto at sumakay. Binuksan ko rin ang pinto. At umupo sa passenger seat. Nag-seatbelt ako. Umandar na ang kotse. Dahan-dahang lumabas ng parking lot ng kumpanya. Tahimik pa rin sa biyahe. Pero wala na ang pagkailanggaya ng dati. Sa halip, naging mas komportable ang pakiramdam. Ay, napala. May bigla akong naalala. Lumingon ako kay Lucian. May halong pagtataka ang tono ko. Paano mo nalaman? Kung anong size ng damit ko? Eksaktong-eksakto ang sukat ng dress na inihanda mo. Para sa akin kaninang umaga. Hindi ko naman sinabi sa'yo kailanman ang size ko. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Lucian. Umiwas siya ng tingin. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Medyo hindi natural ang tono ng pananalita niya. May halong pagmamatigas pa rin ang boses niya. Sino bang nag-abalang alamin ang size mo? Pinabili ko lang yan ng basta-basta sa sekretary ko. Nagkataon lang na nagkasya sa'yo. Ang style ng pananamit mo araw-araw. May alam din naman ako kahit paano. Kaya mahuhulaan ko rin ang tinatayang size mo.
Pinanood ko siyang mataranta ng ganoon. At hindi ko na napigilang mapatawa. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Ganito ka-awkward ang kilos niya. Akala ko ang suplado at mapanait na karibal na ito ay hindi marunong mahiya o mailang. Ay, talaga ba? Ang swerte mo naman pala. Sakto ang size na nabili mo para sa akin. At ang style pa ay yung mismong gusto ko. Lucian, hindi kaya. Matagal mo nang inalam ang size ko. At sinadya mong ipahanda ito sa sekretary mo. Sinadya ko siyang asarin. Gusto ko siyang makitang mas mataranta pa. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Lalong namula ang mga tainga ni Lucian. Naging irritable na rin ang tono niya. Pero pilit pa rin nagmamatigas. Basta ko lang yan pinabili. Kung hindi mo gusto, sa susunod ay ipapapalitan ko sa sekretary ng iba. Hindi naman ako ang magsusuot niyan. Bahala ka kung gusto mong isuot o hindi. Habang tinitingnan ko siyang hindi maamin ang totoo. Lalo akong natutuwa sa loob-loob ko. Hindi ko na siya inasar pa. Tumango na lang ako. At naging malumanay ang boses ko. Gusto ko. Maganda siya. Nang magpasalamat ako sa kanya. Hindi malakas ang boses ko. Pero bakas ang katapatan. Wala na ang dating pagkailang at inis. Natigilan ng sandali si Lucian. Nilingon niya ako ng isang beses. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. At may kasama rin hindi maipaliwanag na lambing. Gumuhit ang isang manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Pero agad din siyang bumalik sa pagiging seryoso. Kalmado ang kanyang boses. Mabuti naman kung gusto mo. Baka sabihin mo na naman na sinasadya kitang pahirapan. At binilhan ka ng damit na hindi ka siya. Patuloy sa pag-abante ang sasakyan. Ang tanawin sa labas ng bintana ay patuloy na nagbabago. Papalubog na ang araw. Ang ginintuang sinag nito ay bumabalot sa paligid. Binibigyan nito ang lahat ng bagay. Ng isang maningning na liwanag. Napakagandang pagmasdan. Sumandal ako sa sandalan ng upuan. Pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Payapa ang aking kalooban. Wala na ang inis at pag-ayaw noong araw ng kasal. Wala na rin ang dati. Ang dating galit at pagkamuhi kay Lucian. Sa halip nararamdaman ko na ang makasama siya ng ganito ay tila hindi naman pala ganoon kasama. Palihim kong sinulyapan si Lucian sa tabi ko. Seryoso siyang nagmamaneho. Pokus na pokus ang kanyang ekspresyon. Ang sinag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, na nagbibigay diin sa kanyang matikas na anyo. Matangos ang kanyang ilong, at manipis ang kanyang mga labi. Sa totoo lang, napakagwapo niya talaga. Bulong ko sa sarili ko. Itong mortal na kaaway na ito. Kahit na mainitin ang ulo, matigas ang loob at mahilig mangasar. Mayroon din siyang malambot at mainat na panig. Kung mababago lang niya ang ugali niyang iyon, mukhang hindi naman siya ganoon kasama. Hindi nagtagal. Pumasok na ang sasakyan sa garahe ng villa ng pamilya Lu. Ipinark ni Lucian ang sasakyan. Kinalas ang seatbelt. Humaharap sa akin. At mahinang sinabi, "Baba na. Handa na siguro ang pagkain. Huwag ka nang magbagal. Baka lumamig pa." Tumango ako. Kinalas ang seatbelt. Binuksan ang pinto. At sumunod sa kanya. Pumasok sa villa. Pagkapasok pa lang sa sala, naamoy ko na ang bango ng mga ulam. May nakarinig ng mga yabag. Nagmamadaling lumapit. At nakangiting nagsabi, "Sir, nandito na pala kayo. Handa na ang pagkain. Ihahain ko na po agad." "Salamat po." Mahinang sabi ni Lucian. Wala na ang dati niyang pagiging suplado. At naging mas malumanay siya. Tumango rin ako. Nang walang sinasabi. Naglakad papunta sa sofa sa sala at naupo. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ang WeChat. At nakita ang mensahe mula sa marketing team ng pamilya Wen. Agad akong sumagot. At nakipag-ayos ng oras sa kanila. Bukas ng umaga para sa promotion plan. Lumapit si Lucian sa tabi ko. Naupo sa sofa. Kinuha ang remote sa mesa. At binuksan ang AC. Palipat-lipat lang siya ng channel. Pero pasulyap-sulyap sa akin. Na parang may gustong sabihin. Pero nahihiya. Ibinaba ko ang cellphone ko. Humarap sa kanya. At nagtanong ng may pagtataka. "Ano bang problema mo? Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Huwag kang pabebe. Na parang bata. Hindi bagay sa'yo." Bahagyang namula ang mga pisngi ni Lucian. Tumikim siya. At naging mailap ang kanyang boses. "Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Mamayang gabi habang inaayos mo ang promotion plan. Kung may hindi ka maintindihan, huwag mong pilitin mag-isa. Pwede kang pumunta sa kwarto ko para magtanong. Gising pa naman ako noon. Huwag mong isiping nakakaabala ka." Natigilan ako sandali. Hindi ko akalaing sasabihin niya yon. Biglang gumaan ang loob ko. Tumango ako. Malumanay na sumagot. "Sige, naintindihan ko. Kapag may hindi ako alam, hindi ko napipilitin mag-isa." Tumango siya. Hindi na nagsalita. At nagpatuloy sa paglilipat ng channel. Napakatahimik sa sala. Tanging tunog lang ng AC ang naririnig. Pati na ang ihip ng hangin sa labas. Ang katahimikang ito ay hindi nakakailang. Sa halip puno ito ng init at pagmamahal. Naging kampante ang loob ko nang hindi ko maipaliwanag. Hindi nagtagal. Inihain na ng katulong ang mga pagkain. Punong-puno ang mesa ng mga putahe. Lahat ng ito ay ang mga paborito ko. May sweet and sour pork ribs, cooked chicken wings, ginisang gulay, at mayroon ding isang mangkok ng paborito ko.
Ang tomato egg sausage soup. Nakakatakam tingnan. Lahat talaga paborito ko. Salamat po, Zangma. Sabi ko sa katulong habang nakangiti. Baka sa boses ko ang labis na tuwa. Ngumiti si Zangma at nagsabi. Walang anuman po, Madam Zio. Pinagluto po kayo ni Sir Lu dahil bilin niya ito. Sabi po ni Sir. Dahil unang araw niyo sa kumpanya ngayon. Siguradong napagod kayo. Kaya nagpaluto siya ng mga paborito niyo. Para lumakas po kayo. Natigilan ako sandali. Napalingon ako kay Lucian. Nakayuko siya noon. Nagkukunwaring kumakain. Namumula ang kanyang mga pisngi. At umiiwas siya ng tingin. Hindi siya makatingin sa akin. Halatang nabuko siya ni Zangma. Kaya nahihiya siya ngayon. Uminit ang puso ko. Iyon pala. Matagal na niyang ibinilin kay Zangma. Nailuto ang mga paborito kong pagkain. Hindi niya lang sinasabi. At nagkukunwari pa rin walang pakialam. Napakapakipot talaga ng lalaking ito. Sinong nagsabing nagbilin ako kay Zangma na gawin to? Kaya ko namang bumili ng sarili kong pagkain. At hindi rin ako napapagod. Huwag kang masyadong pakialam. Matigas na sabi ni Lucian. Bagaman halatang naiilang ang kanyang boses. Pero wala na ang dati niyang katarayan. Sa halip ay parang nahihiya lang siya. Hindi ko na siya pinatulan. Umiti na lang ako. Kinuha ko ang aking chopsticks. Kumuha ng isang sweet and sour pork rib. At isinubo ito. Napakasarap ng lasa. Katulad ng lasa noong bata pa ako. Napakasarap sa pakiramdam. Napakatamis. Abot hanggang sa kaibuturan ng puso ko. Kahit sinadya mo man ang pagbilin. O nasabi mo lang nang hindi sinasadya. Masarap talaga ang pagkain. Seryoso ang tono ng boses ko. Walang halong pang-aasar. Pasasalamat lang talaga. Hindi sumagot si Lucian. Nakayuko lang siyang kumakain. Elegante pa rin ang kanyang bawat kilos. Dahan-dahan sumusubo. Pero mas mabilis na ngayon kaysa sa dati. Halatang nahiya pa rin siya. Habang pinagmamasdan ko siya. Hindi ko napigilang mapangiti. Kinuha ko ang aking chopsticks. Kumuha ng isa pang cooked chicken wing. At inilagay ito sa kanyang mangkok. Malambing ang aking boses. Kumain ka rin. Huwag mo lang akong panoorin habang kumakain. Masarap lahat ng pagkain ito. Natigilan si Lucian. Tiningnan niya ang chicken wing sa kanyang mangkok. Tapos ay tumingin sa akin. Baka sa kanyang mga mata ang pagkagulat. At mayroon ding bahagyang lambing na hindi maipaliwanag. Tumango siya. At kinuha ang kanyang chopsticks. Kinuha ang cola chicken wing. Isinubo ito. At dahan-dahang inuya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Natapos ang hapunan sa isang tahimik. At mainit na kapaligiran. Walang bangayan. Walang asaran. Tanging banayad na init lang ng loob. Ang pakiramdam na ito ay bago sa akin. Pero napakakomportable. Kaya naman lihim na natutuwa ang puso ko. Pagkatapos kumain, kusa kong niligpit ang mga pinagkainan. Agad na sinabi ni Zangma, Hija, huwag na po kayong mag-abala. Ako na po ang bahala rito. Kagagaling niyo lang po sa opisina. Tiyak na pagod kayo. Magpahinga na po kayo. Ayos lang po. Hindi naman ako pagod. Tutulungan ko na po kayo. Konti lang naman ang mga huhugasan. Matatapos din ito agad. Nakangiti kong sabi. Kinuha ko ang mga plato sa mesa. At pumasok sa kusina. Nakatayo si Lucian sa sala. Pinagmamasdan ang likod ko habang papasok ng kusina. Malambot ang kanyang tingin. At isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos ay sumunod din sa kusina. Kumuha siya ng basahan. At tinulungan akong magpunas ng mesa. Maliit lang ang kusina. Kaya nang tumayo kaming dalawa ng magkasama. Medyo naging masikip ang loob. Pero hindi ito nakakailang kahit kaunti. Ako ang naghuhugas ng mga plato. Siya naman ang nagpupunas ng mesa. Suwak na suwak ang aming mga kilos. Walang nagsasalita. Pero may kakaibang init at saya sa paligid. Palihim ko siyang sinulyapan. Seryoso siya sa pagpupunas ng mesa. Tutok na tutok sa ginagawa. Tumagos ang sikat ng araw sa bintana ng kusina. At tumama sa kanyang katawan. Kaya lalo siyang nagmukhang maamo. Biglang kumutitap ang puso ko. At bumilis ang tibok nito nang hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos magligpit ng mga pinagkainan. Sabay kaming lumabas ng kusina. Nalinis na rin ni Zangma ang sala. Sir. Madam. Magpahinga na po kayo. Magpapahinga na rin po ako. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako kahit kailan. Salamat po sa pagod niyo. Zangma. Magpahinga na po kayo ng maaga. Malumanay ang tono ni Lucian. Habang tumatango, nakangiting tumango si Zangma. At tumalikod na para pumasok sa kanyang silid. Kaming dalawa na lang ni Lucian ang natira sa sala. Sobrang tahimik na halos marinig na namin ang paghinga ng isa't isa. Kinuha ko ang cellphone ko. Naalala kong kailangan ko pang ayusin ang promotion plan ngayong gabi. Kaya sinabi ko sa kanya. Babalik na muna ako sa kwarto para ayusin yung promotion plan. Kung mayroon man akong hindi maintindihan, tatanungin na lang kita. CJ. Tumango si Lucian. Kalmado ang kanyang tono. Huwag kang magpuyat ng sobra. Matulog ka ng maaga. Maaga pa tayong makikipag-ugnayan sa team ng Pamilya Wen bukas. Baka mawalan ka ng focus. Maapektuhan ang kinalabasan ng pagtutulungan natin. Kung pagod ka na, huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Magpahinga ka muna.
Maaari naman nating ayusin ang plano sa promosyon bukas. Naiintindihan ko. Salamat. Magpahinga ka na rin ng maaga. Sabi ko habang nakangiti. At tumalikod para pumunta sa guest room sa ikalawang palapag. Pagdating ko sa may hagdanan, huminto ako sa paglakad. At lumingon para tingnan si Lucian. Nakatayo pa rin siya sa tabi ng sofa sa sala. At nakatingin sa akin ng may lambing. Nang makita niyang lumingon ako, natigilan siya sandali. At mabilis na humarap sa iba. Nagkunwaring nanonood ng AC. Habang namumula ng bahagya ang kanyang mga pisngi. Napaka-cute ng hitsura niya. Hindi ko napigilang mapatawa. Tumalikod ako at nagpatuloy sa pag-akyat sa ikalawang palapag. Ang init sa pakiramdam. Ang mortal kong kaaway na ito. May ganito rin palang ka-cute. At malambing na panig. Pagbalik ko sa guest room, binuksan ko ang aking laptop. At umupo sa harap ng desk. Para simulang ayusin ang plano sa promosyon. Pagsasama-samahin ko ang nilalaman ng pinaikling dokumento. At ang sarili kong mga ideya. Upang isa-isang ayusin ang mga detalye. Inilista ko ang lahat ng posibleng hilingin ng pamilya Wen. At isinulat ang bawat isa. Habang minamarkahan ang mga mahalagang bahagi. Matapos ang halos isang oras na pag-aayos, nakatagpo ako ng isang mahirap na problema. Tungkol sa pamamahagi ng budget para sa offline promotion. Hindi ko alam kung paano ito hahatiin ng maayos. Natutugon sa mga pangangailangan ng pamilya Wen. Nang hindi lumalagpas sa limitasyon ng budget ng kumpanya. Matagal ko itong pinag-isipan. Pero wala pa rin akong maisip na magandang solusyon. Medyo naiinis na ako. Nang maalala ko ang sinabi ni Lucian. Kung mayroon daw akong hindi maintindihan. Maaari akong pumunta sa kwarto niya para magtanong. Nag-atubili ako ng kaunti. Pero tumayo pa rin ako. Dinala ang aking laptop. At lumabas ng guest room. Pumunta ako sa tapat ng pinto ng master bedroom sa katabi kong kwarto. At kumatok ng dahan-dahan. Pasok. Narinig ko ang boses ni Lucian mula sa loob. Kalmado ang kanyang tono. Ngunit may kaunting lambing na mahirap mapansin. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nakaupo siya sa harap ng kanyang desk. At nagtatrabaho. May nakatambak na mga dokumento sa harap niya. Seryoso ang kanyang mukha. At ang liwanag ng ilawan ay tumatama sa kanyang mukha. Na nagpapakita ng kanyang matalas na panga. Na lalong nagpapagwapo sa kanya. Mayroon akong tanong. Gusto ko sanang itanong sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Na medyo nahihiya ang tono. At ipinatong ang aking laptop sa kanyang desk. Itinuro ko ang talahanayan ng pamamahagi ng budget sa screen. Ito ang pamamahagi ng budget para sa offline promotion. Hindi ko alam kung paano ito hahatiin ng maayos. Natutugon sa mga pangangailangan ng pamilya Wen. Nang hindi lumalagpas sa budget ng kumpanya. Matagal ko itong pinag-isipan. Pero wala pa rin akong maisip na magandang solusyon. Itinigil ni Lucian ang kanyang ginagawa. Lumingon sa screen ng laptop. At sinimulan itong suriin ng mabuti. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. At seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Habang dahan-dahang tinuturo ng kanyang daliri ang screen. Nag-iisip siya ng malalim. Nakatayo ako sa tabi niya. Pinagmamasdan ang seryoso niyang mukha. Ang init sa pakiramdam. Wala na rin ang inis na naramdaman ko kanina. Tahimik lang akong naghihintay sa sagot niya. Maya-maya lang. Tuminala siya. Tumingin sa akin. Kalmado ang boses niya. Maayos at malinaw niyang sinabi. Sa totoo lang, madali lang ito. Pwede mong hatiin ang budget. Para sa offline promotion sa 3 bahagi. Ang isang bahagi ay para sa pagpaplano. At pagpapatupad ng mga aktibidad. Ang isa naman ay para sa paggawa at paglalabas ng mga materyales. At ang huling bahagi ay magsisilbing emergency fund. Para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Mahalaga sa pamilya Wen ang karanasan ng mga tao. Kaya sa pagpaplano at pagpapatupad ng aktibidad. Pwedeng lakihan ng kaunti ang budget. Habang ang budget para sa mga materyales ay pwedeng bawasan na lang. Sa ganitong paraan, masusunod ang gusto ng pamilya Wen. At hindi lalampas sa budget ng kumpanya. Natigilan ako sandali. Nang marinig ko ang paliwanag niya. Bigla akong naliwanagan. Ganito lang pala kadali yon. Pinahirapan ko lang ang sarili ko kanina. Salamat ha. Ang galing mo talaga. Nakaisip ka agad ng paraan. Seryoso at tapat ang boses ko. Punong-puno ng pasasalamat. Wala na ang dati kong pagmamatigas at pagkailang. Namula ng bahagya ang mga pisngi ni Lucian. Umiwas siya ng tingin. Hindi siya makatingin sa akin. Parang naiilang ang boses niya. Nagmatigas pa rin siyang nagsalita. Sinong magaling? Ang daling problema lang nito. Masyado ka lang kasing mahina. Ang tagal mo nang nag-isip, hindi mo pa rin makuha. Kailangan mo patuloy magtanong sa akin. Inaaksaya mo lang ang oras ko. Hindi ko siya sinagot ng pabalang. Umiti lang ako. Malambot ang boses ko. Sige na. Masyado na akong mahina. Buti na lang nandyan ka. Kung hindi, baka hanggang ngayon nag-isip pa rin ako. Salamat talaga. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. At nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pero may bahagyang ngiti sa mga labi niya. Punong-puno ng lambing ang mga mata niya. Habang pinagmamasdan ko siya, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko napigilang magsalita. Lucian. Sa totoo lang, hindi ka naman pala ganoon kasama. Minsan. Ang lambing at ang bait mo rin pala. Natigilan si Lucian sa ginagawa niya. Biglang namula ang mga pisngi niya. Pati ang mga tainga niya namula na rin. Halatang natataranta ang mga mata niya.
Hindi siya makatingin sa akin. Naging pasigaw at iritado ang boses niya. Huwag ka ngang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako mabait at lalong hindi ako malambing. Ayaw ko lang na dahil sa problemang ito ay maantala ang takbo ng proyekto natin. Ayaw ko rin dahil sa'yo ay masira ang tingin sa akin ni Papa. Habang tinitingnan ko siyang natataranta, hindi ko na napigilang tumawa. Tumango-tango ako. Nang aasar ang boses ko. Sige na, sabi mo eh. Hindi ka naman maalaga o maasikaso. Sige na nga. Pero, gusto pa rin kitang pasalamatan. Tinulungan mo akong lutasin ang problema ko. Hindi na kita abalahin sa trabaho mo. Babalik na ako para ipagpatuloy ang pag-aayos ng promotion plan. Para matapos ko ito ng maaga. At makapagpahinga rin ng maaga. Tumango si Lucian. Kalmado ang boses niya. Pero may bakas ng pagnanais na huwag muna akong paalisin. Kung may hindi ka pa naiintindihan, pumunta ka lang ulit dito at magtanong sa akin. Huwag mong ipilit ng mag-isa. Saka, huwag kang magpuyat ng masyadong gabi. Magpahinga ka ng maaga. Kailangan mo pang gumising ng maaga bukas. Salamat. Nakatawa kong sinabi. Kinuha ko ang laptop. At tumalikod papunta sa pinto. Huminto ako sa paglalakad. At lumingon sa kanya. Nakatungo pa rin siya. At nagtatrabaho. Pero paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa akin. May bakas ng lambing at panghihinayang sa kanyang mga mata. Napuno ng init ang puso ko. Gumuhit ang isang matamis na ngiti sa aking mga labi. Dahan-dahan kong isinarado ang pinto ng kwarto. Bumalik ako sa guest room. Sinunod ko ang paraang sinabi ni Lucian. Para ayusin ulit ang budget allocation ng offline promotion. Mas naging mabilis at maayos na ang lahat. Natapos ko agad ang unang draft ng promotion plan. Habang nakatitig sa promotion plan sa screen, puno ng tagumpay ang nararamdaman ng puso ko. Ito ang unang pagkakataon na seryoso akong gumawa ng trabahong may kinalaman sa proyekto. At ngayon ko lang din naramdaman na ang pakikipagtulungan kay Lucian ay hindi naman pala nakakairita. Sa katunayan, may maganda kaming pagkakaintindihan. Pagkatapos ayusin ang promotion plan, pumatay ako ng laptop. Nag-inat ako ng katawan. Nararamdaman ko ang pagod at ngalay sa bukong katawan. Tumingin ako sa cellphone ko. 11:00 na halos ng gabi. Naalala ko ang sinabi ni Lucian. Huwag kang magpuyat ng masyadong gabi. Magpahinga ka ng maaga. Kaya inayos ko na ang laptop ko. Pagkatapos maglinis ng sarili, humiga na ako sa kama. Ang utak ko ay napuno ng mga nangyari ngayong araw. Ang pagsama kay Lucian papunta sa kumpanya. Ang sabay na pagdalo sa project kick-off meeting. Ang sabay na pag-uwi sa bahay. Ang sabay na pag-aayos ng mga pinagkainan. At noong tinulungan niya akong lutasin ang problema. Ang paraan ng tahimik niyang pag-aalala sa akin. Bawat eksena ay malinaw na lumalabas sa aking isipan. Tila ba sa mortal kong kaaway na ito? Hindi na ako ganoon kagalit sa kanya. May kaunti pang ang magandang pakiramdam na umusbong. Ang ganitong nararamdaman ay napakabago para sa akin. Pero napakaginhawa sa pakiramdam. Dahil dito, nagkaroon ako ng kakaibang pananabi. Sa mga darating pang araw na kasama ko siya. Naalala ko noong junior high school kami. Ang binatang iyon na naglalaro ng basketball sa court. Ang binatang iyon na singsadyang nagpapasikat. Para lang mapahiya ako. Ang mortal kong kaaway na nakipag-away sa akin ng higit 10 taon. Ngayon, siya na ang asawa ko. Naging taong tahimik na nag-aalala sa akin. At nag-aalaga sa akin. Mapaglaro talaga ang tadhana. Dati naman ay kinamumuhian ko siya ng labis. Nangako ako sa sarili ko noon na hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya kailanman. Pero ngayon, tadhana na mismo ang nagtali sa amin sa isa't isa. At paunti-unti na ring nahuhulog ang loob ko sa kanya. Humarap ako sa kabilang tabi. At naisip ko sa sarili ko, baka naman, hindi rin naman palpak ang pilit na kasal na ito. Baka hindi naman ito masamang bagay. Baka sa paglipas ng panahon, kami ni Lucian ay matutong mag-adjust sa isa't isa. At magkasamang maglakad sa iisang landas. Baka nga, pagkatapos ng 2 taong kontrata, ayaw ko nang makipaghiwalay pa sa kanya. Hindi ko nagugustuhin na magkanya-kanya pa kami ng buhay. Kundi ang makasama siya. Hanggang sa dulo. Habang naiisip ko ang mga yon, nakatulog na lang ako bigla. Napakasarap at napakahimbing ng tulog ko. Walang bangungot. At walang anumang nakaabala sa akin. Sa aking panaginip, puro ang malambing na mukha ni Lucian ang nakikita ko. At ang mga sweet na sandaling magkasama kaming dalawa. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng katok sa pinto. Si Lucian pa rin yon. Ang kilalang kilala kong ritmo ng kanyang pagkatok. Hindi masyadong malakas. Pero may sariling tiyempo. Kinusot ko ang aking mga mata. Umupo sa kama. At tiningnan ang cellphone ko. 7:00 na nga ng umaga. Napakasipag at napaka-on time niya pa rin talaga. Pasok ka. Sabi ko. Medyo paos pa ang boses ko dahil bagong gising. May kaunting tamad na tono. Binuksan ni Lucian ang pinto at pumasok. Naka-casual attire siya. Iba sa estilo ng suot niya kahapon ng umaga. Pero napakashti at gwapo pa rin niyang tingnan. May hawak siyang isang set ng damit. Inilagay iyon sa tapat ng study desk. At sinabi sa kalmadong boses. Inihanda ko to para sa'yo. Kailangan nating makipagkita sa team ng Pamilya Wen ngayon. Kaya magsuot ka ng maayos. Huwag mo kong ipapahiya. At huwag mo ring ipapahiya ang Pamilya Wen. Sinalyapan ko ang damit na yon.
Simple pero eleganteng tingnan. Napakagalang. At may malambot na aura. Iba ang estilo nito sa sinuot ko kahapon. Pero talagang bagay na bagay sa akin. Salamat. Paano mo nalaman? Na gusto ko ang ganitong estilo ng damit. Tanong ko nang nakatawa. May halong kaunting pang-aasar sa tono ko. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Lucian. Umiwas siya ng tingin. At hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Medyo hindi natural ang pananalita niya. At nagmatigas pa ng sabi. Sino ba namang nakakaalam na gusto mo ang ganyang estilo? Pinabili ko lang yan sa sekretary ko ng basta-basta. Nagkataon lang na gusto mo. Magpalit ka na ng damit bilis. Huwag ka nang pamabagal-bagal dyan. Pumunta pa tayo sa pamilya Wen. Huwag kang mahuli. Ayaw rin ng mga tao roon sa pamilya Wen. Ang mga taong malalate. Hindi ko na muling inasar pa siya. Ngumiti na lang ako. At tumango. Naiintindihan ko na. Lumabas ka muna. Magbibihis lang ako. Huwag mo akong titigan dito. Hindi ako sanay. Hindi na siya nagtagal. Tumalikod siya at lumabas. Isinara niya ang pinto pagkalabas. Dahan-dahan lang ang kilos niya. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Tumayo ako at pumunta sa harap ng mesa. Kinuha ko ang mga damit at nagbihis. Pumunta ako sa harap ng salamin at tumingin. Ang sarili ko sa salamin. Nakasusuot ng blouse at skirt. Mukhang formal at mahinhin. Kumpara sa dati na mahilig makipag-asaran. At pasaway na ako. Parang ibang tao na ako ngayon. Sinuklay ko lang ng simple ang buhok ko. At itinali ito ng mababang ponytail. Naglagay ako ng kaunting lipstick. Para magmukhang fresh ang aura ko. Saka ako lumabas ng pinto. Nakatayo si Lucian sa gilid ng pasamano sa dulo ng hallway. Hawak ang kanyang cellphone. Mukhang may inaasikaso sa trabaho. Seryoso ang kanyang mukha. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, nag-angat siya ng tingin. At tiningnan niya ako. May bakas ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Pero agad din itong bumalik sa dati. Itinago lang niya ang kanyang cellphone. At tumalikod para pumunta sa hagdan. Bilisan mo. Handa na ang almusal. Aalis na tayo pagkakain. Ang team sa pamilya Wen ay naghihintay na sa atin. Sumunod ako sa likuran niya. Habang bumababa kami ng hagdan, inihanda na ni Zhang Ma ang almusal sa mesa. Mga paborito ko pa rin ang nakahain. Soy milk, youtiao, baozi, at itlog. At mayroon ding tomato egg soup. Mainit-init pa. Napaka-thoughtful talaga. Salamat po, Zhang Ma. Nakangiti kong sabi kay Zhang Ma. Bakas ang tuwa sa boses ko. Masyado po kayong magalang, madam. Lahat po ng ito ay espesyal na bili ni Sir Lu sa akin. Sabi ni Sir. Pupunta raw po kayo sa pamilya Wen para makipagkita sa team. Siguradong kakabahan kayo. Kaya nagpaluto siya ng mga paborito nyo. Para mabawasan ang kaba nyo. Nakangiting sabi ni Zhang Ma. Lumingon ako kay Lucian. Nakayuko siyang kumakain ng almusal. Namumula ng bahagya ang kanyang mga pisngi. Umiiwas siya ng tingin. Hindi siya makatingin sa akin. Halatang nabuko siya ni Zhang Ma. Medyo nahiya siya. Ang sarap sa pakiramdam. Kinuha ko ang chopsticks. Kumuha ako ng isang baozi. At isinubo ito. Napakasarap nito. Nakakagana. Ramdam na ramdam ko ang malasakit niya. Huwag kang makinig sa mga biro ni Zhang Ma. Hindi ko naman siya binilinan ng ganoon. Sinabi ko lang na magluto siya ng simpleng pagkain. Malay ko bang lahat ng niluto niya ay paborito mo? Pagmamatigas pa ni Lucian. Medyo ilang ang boses niya. Pero wala na ang dati niyang pagiging masungit. Sa halip ay parang nahihiya lang siya. Hindi ko na siya inasar. Ngumiti na lang ako. Malumanay ang boses ko. Kahit pa sinadya mo ang pagpapaluto. O nagkataon lang. Salamat sa lahat. Masarap ang pagkain. Nagustuhan ko talaga. Hindi nagsalita si Lucian. Nakayuko lang siyang kumakain. Elegante pa rin ang kanyang mga galaw. Dahan-dahang kumakagat at lumulunok. Pero mas mabilis ito kaysa sa dati. Halatang medyo nahihiya siya. Habang pinagmamasdan ko ang hitsura niya, hindi ko mapigilang mapangiti. Naisip ko sa sarili ko. Ang taong ito na hindi nagsasabi ng totoo sa nararamdaman. Lalo talagang nagiging cute. Pagkatapos mag-almusal, inayos na namin ang aming mga gamit. At umalis na papunta sa pamilya Wen. Umandar na ang sasakyan. Dahan-dahang lumabas ng villa. Biglang nagsalita si Lucian. Kalmado ang kanyang boses. Pero may halong pag-aalala. Mamaya pagdating sa pamilya Wen. Kapag nakipag-ugnayan na sa team, huwag kang kabahan. Narito ako. Kung may hindi ka maintindihan, o kung ang panig ng pamilya Wen ay magbigay ng hindi makatwirang hiling, huwag kang basta-basta papayag. Tanungin mo muna ako. Ako na ang bahala. Huwag mong sarilinin ang hirap. At huwag kang magpapabuli sa kanila. Uminit ang puso ko. Tumango ako. Malambot ang boses ko. Naintindihan ko. Dahil nandyan ka. Hindi ako kinakabahan. Makikipag-ugnayan ako ng maayos. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. At hindi rin ako basta-basta papayag sa kanila. Sa mga hindi makatwirang hiling. Kung may mangyari man, tatanungin muna kita. Tumango siya. Hindi na siya muling nagsalita. Nakatuon lang siya sa pagmamaneho. May bakas ng lambing sa kanyang mga mata. Sumandal ako sa upuan. Pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Napakatahimik ng puso ko. At panatag ang loob. Kapag nasa tabi ko si Lucian, parang wala na akong dapat ikatakot.
Napakabago sa pakiramdam. Napakakaiba. Pero napakakomportable. Lalo tuloy akong nasasabi. Sa mga susunod na araw na makakasama ko siya. Hindi nagtagal. Pumasok na ang sasakyan sa garahe ng villa ng pamilya Wen. Itinigil na ni Lucian ang sasakyan. Tinanggal ang seatbelt. Lumingon siya sa akin. Kalmado ang boses niya. Baba na tayo. Malamang ay nandoon na ang team ng pamilya Wen. Sa sala at naghihintay sa atin. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Huwag kang kabahan. Narito ako. CJ. Tumango ako. Tinanggal ang seatbelt. Binuksan ang pinto ng sasakyan. Sumunod ako sa likuran niya. Pumasok na kami sa villa ng pamilya Wen. Pagkapasok pa lang sa sala, nakita na namin ang marketing team ng pamilya Wen na naghihintay na sa amin sa sala. Ang namumuno sa kanila ay ang marketing manager ng pamilya Wen. Napinsan ko rin. Si Wen Zixuan. Nandito na pala kayo. Masayang sumalubong si Wen Zixuan. Sa masiglang tono. Handa na kami. Kayo na lang ang hinihintay namin. Pag-usapan muna natin ang plano para sa offline promotion. Pati na rin ang usapin tungkol sa budget allocation. Salamat sa paghihirap mo, Kuya Zixuan. Nakangiti kong sabi. Kasama si Lucian na umupo sa sofa. Tumango ng bahagya si Lucian. Sa kalmadong tono. Salamat sa abala, Manager Wen. Pumunta kami rito ngayon. Dahil gusto naming makipag-coordinate sa inyo. Tungkol sa plano para sa offline promotion. At sa usapin ng budget allocation. Titignan namin kung ano ang mga kailangan nyo. Para sabay nating mapaganda ang plano. At masiguradong maayos na uusad ang proyekto. Tumango si Wen Zixuan. Kinuha ang folder sa ibabaw ng mesa. At iniabot sa amin. Ito ang mga kailangan ng panig ng pamilya Wen. Para sa offline promotion. Mayroon ding ilang mga paunang ideya rito. Maaari niyong tingnan. Pagkatapos ay pag-usapan natin. Dito sa panig ng pamilya Wen. Mas binibigyan diin namin ang offline experience. Sana ay mas marami pang offline activities ang maganap. Para makahikayat ng mas maraming customer. Kaya naman, ang budget para sa planning at execution ng mga aktibidad. Sana ay madagdagan pa ng kaunti. Kinuha ko ang folder. Nang buksan ko ito, ang mga nilalaman sa loob ay halos pareho sa inihanda ko kahapon. Nakahina ako ng maluwag. Lumingon ako kay Lucian. May pahiwatig ang aking mga mata. Tumango si Lucian. Kinuha ang folder. At seryosong binasa ito. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-angat siya ng tingin. Tumingin kay Wen Zixuan. Sa kalmadong tono. Malinaw niyang sinabi na, Manager Wen, naintindihan na namin ang inyong mga kailangan. Tungkol sa budget allocation para sa offline promotion. Mayroon din kaming paunang plano. Plano naming hatiin ang budget para sa offline promotion. Sa 3 bahagi. Ang isang bahagi ay para sa planning at execution ng aktibidad. Ang isa naman ay para sa production at distribution ng materials. At ang natitira ay magsisilbing contingency fund. Para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Dahil binibigyang halaga ninyo ang offline experience. Dahil isinasaalang-alang namin ang inyong pagpapahalaga sa offline experience. Mas lalakasan namin ang budget para sa planning at execution. Tinatayang aabot ito sa 50% ng kabuang budget para sa offline promotion. Ang budget para sa production at distribution ng materials ay 30%. At ang contingency fund ay 20%. Sa ganitong paraan, matutugunan ang inyong mga kailangan. Nang hindi lumalampas. Sa budget range ng aming kumpanya. Ano sa tingin mo, ayos ba ito? Natigilan sandali si Wen Zixuan. Pinag-isipan niya itong mabuti. Tumango siya. Nakangiting sinabi na, ayos yan. Napaka-reasonable ng budget allocation na ito. Hindi lang nito natugunan ang aming mga kailangan. Naisama rin ito sa konsiderasyon ang budget ng kumpanya. At saka, tungkol sa planning ng mga offline activity, mayroon pa kaming ilang mungkahi. Gusto naming magsagawa ng ilang parent-child activities at mga offline testing events para makaakit ng mga customer mula sa iba't ibang edad. Anong tingin nyo? Nagkatinginan kami ni Lucian. Tumango ako. Nang may seryosong tono. Sa tingin ko, ayos yan. Ang mga parent-child activities at offline testing events ay siguradong makakaakit ng mga customer sa lahat ng edad. At mapapataas din ito ang popularidad ng brand. Pati na ang reputasyon nito. Aayusin namin ang plano ng aktibidad. Base sa inyong mga pangangailangan. Ibibigay namin sa inyo ang mga detalye ng plano bukas. Tingnan nyo na lang. Kung may kailangang baguhin. At sabay nating a-adjust. CJ. Walang problema. Nakangiting sabi ni Kuya Zixuan. At isa pa. Tungkol sa mga materyales para sa offline promotion. Gusto naming isama ang mga elemento ng pamilya Wen. At ng Lu Group. Para ipakita ang katapatan ng ating pagtutulungan. Ano nang sa tingin nyo? Tumango si Lucian. Kalmado ang kanyang tono. Walang problema rito. Ipapaubaya namin sa design department. Ang pagsasama ng mga elemento ng dalawang panig. Sa paggawa ng mga promotion materials. Sisiguraduhin naming makikita ang katapatan ng ating partnership. At makakakuha rin ito ng atensyon ng mga customer. Kung may problema man sa hinaharap, maaari tayong mag-usap kahit kailan. Para masiguradong maayos ang takbo ng proyekto. Naging napakaayos ng pag-uusap.
Walang naging anumang pagtatalo. Sa loob ng halos 1 oras, natapos na naming pag-usapan ang lahat. Nakumpirma na ang plano para sa offline promotion. At ang alokasyon ng budget. Pati na rin ang oras para sa susunod na komunikasyon. Pagkatapos ng meeting, niyaya kami ni Kuya Zixuan na manatili muna para kumain. Nagkatinginan kami ni Lucian. Tumango. At pumayag na manatili. Noong oras na ng tanghalian, dumating din sina Papa at Mama. Nang makita nila kami ni Lucian, bakas ang kontentong ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi sila tumigil sa pag-asikaso sa amin ng pagkain. Pinayuhan nila kami na dapat kaming magtulungan ng maayos. Para mapaganda ang takbo ng proyekto, dapat din daw kaming magsama ng mabuti. Maging mapagbigay sa isa't isa. At magsuportahan. Pareho kaming sumang-ayon ni Lucian. Nagpanggap kaming sweet sa harap nila. Pero wala na ang dating pagkailang at pag-iwas. Sa halip, naging mas natural na ang lahat. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam na kami sa pamilya Wen para bumalik sa kumpanya. Ayusin ang promotion plan. At organisa ang mga napag-usapan para maging report na ibibigay sa marketing department. Paglabas ng villa ng mga Wen, lumingon ako kay Lucian. Baka sa boses ko ang kagalakan. Naging maayos ang pag-uusap ngayong araw. Salamat sa'yo. Kundi baka hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga tanong ni na Kuya Zixuan. Sinulyapan ako ni Lucian. May halong pang-aasar ang kanyang tono. Pero wala na ang dati niyang kataliman. Maliit na bagay lang to. Ano nang nakaka-proud doon? Kung kahit ganitong pag-uusap lang ay hindi mo magawa. Paano ka pa makikipagtulungan sa akin sa proyektong ito? Pero, hindi naman masama ang pinakita mo ngayong araw. Hindi ka basta-basta nakipag-away. At hindi ka rin kinabahan. Mas maayos ito kaysa sa inaasahan ko. Napangiti ako. Hindi ko siya binara. Malumanay ang boses ko. Magaling din naman talaga ako. Ayaw ko lang talagang magpakitang gilas sa harap mo noon. Nga pala. Salamat sa araw na ito. Dahil sinamahan mo ako sa lahat. At tinulungan mo akong ayusin ang mga problema. Kung wala ka, siguradong mapapalpakan ko ito. Namula ng bahagya ang mga pisngi niya. Umiwas siya ng tingin. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Medyo hindi natural ang boses niya. Habang pilit na nagmamatigas at nagsabing, "Sino ba ang gustong sumama sa'yo? Ayaw ko lang na mapalpakan mo ang pakikipag-ugnayan sa trabaho. Ayaw kong dahil sa'yo ay maantala ang takbo ng proyekto. Ayaw kong dahil sa'yo ay mapahiya ang pamilya Lu. Bumalik na tayo sa kumpanya. Ayusin mo ang ulat tungkol sa mga napag-usapan. At ibigay ito sa marketing department. Pagbutihin pa ang plano para sa promosyon. At ibigay ito sa head ng marketing bukas. Tara na." Nakangiti kong sinabi. Habang sumusunod sa likuran niya, sumakay na kami sa kotse. Umarkada na ang sasakyan. Dahan-dahang lumabas ng villa ng pamilya Wen. Napakaganda ng sikat ng araw. At presko ang simoy ng hangin. Sumandal ako sa upuan. Habang pinagmamasdan si Lucian sa tabi ko. Ang init sa pakiramdam. At gumuhit ang isang matamis na ngiti sa aking mga labi. Napaisip ako ng palihim. Ang sapilitang pagsasamang ito ay hindi lang pala isang aksidente, kundi isang tadhana. Binigyan ako nito ng pagkakataon na makasama ang mortal kong kaaway sa loob ng 10 taon. Upang muli naming makilala ang isa't isa. Pagkakataon na maging malapit sa isa't isa. Siguro, ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi lang bigla ang bugso ng damdamin, kundi unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. Ang kanyang pagiging malambot, pagiging maalaga, at ang pagtatago niya ng tunay na nararamdaman. Ang unti-unting nagpahulog sa loob ko. Patuloy ang takbo ng sasakyan. Patungo sa direksyon ng kumpanya. Habang nakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Punong-puno ng pag-asa ang puso ko. Inaasahan ko na kasama si Lucian ay mapagtatagumpayan namin ang proyektong ito. Inaasahan ko na kasama siya ay lilipas ang 2 taon na ito. Umaasa ako na unti-unti kaming magkakasundo at tuluyang magkakalapit ang aming mga puso. Umaasa ako na pagkatapos ng 2 taong kasunduan, hindi na namin babanggitin ang tungkol sa diborsyo, kundi magkahawak kamay kaming dalawa na magpapatuloy sa aming paglalakbay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pagbalik sa kumpanya, pumunta na kami sa kani-kanyang opisina. Inayos ko ang ulat ng koordinasyon at pinaganda ang plano para sa promosyon. Nakaupo ako sa harap ng aking desk habang pinagmamasdan ang plano sa screen ng computer. Ramdam na ramdam ko ang tagumpay at labis na kagalakan. Dahil ito ang bunga ng paghihirap namin ni Lucian. At ito pa lang ang simula ng aming pagtutulungan. Ito rin ang simula ng ating nararamdaman. Pagkatapos ayusin ang coordination report, ipinadala ko ang report kay Lucian para ma-review niya. Pagkatapos ay itinuloy ko ang pag-aayos ng promotion plan. Hindi nagtagal. Kumatok si Lucian sa pinto ng opisina ko. Binuksan niya ang pinto at pumasok. May hawak siyang dokumento. Kalmado ang kanyang boses. Nabasa ko na ang coordination report. Walang problema. Napaka-detalyado ng pagkakaayos mo. Ipadala mo na lang ito sa head ng marketing mamaya. Tungkol naman sa promotion plan. Nabasa ko na rin. May ilang bahagi na kailangang baguhin. Nilagyan ko na ng marka ang mga yon. A-edit mo na lang base sa mga minarkahan ko. Pagkatapos mong i-edit, mag-usap tayo ulit. Kapag sigurado nang walang problema.
Ipadala na natin sa marketing. CJ. Nakangiti kong sabi. Kinuha ko ang dokumento. Binuksan ko ito para tingnan. Ang mga bahaging minarkahan niya ay ang mga detalyeng nakaligtaan ko talaga. Makatwiran din ang mga mungkahi niya. Aayusin ko na ito agad. Pagkatapos kong i-edit, pupuntahan na lang kita. CJ. Huwag kang magbagal-bagal. Tapusin mo na agad ang pag-edit. Kailangan pa nating pag-usapan yan. Para masiguradong walang problema. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Kalmado ang boses niya. Pero may halong kaunting lambing. Tumalikod siya at naglakad palabas. Pagdating sa may pinto, huminto siya. Lumingon siya at tiningnan ako. Kung may hindi ka maintindihan, magtanong ka lang sa akin. Huwag mong pilitin mag-isa. Naintindihan mo. Salamat. Nakangiti kong sabi. Pinanood ko siyang lumabas ng opisina. Ang gaan sa pakiramdam. Hinawakan ko ang mouse. Sinunod ko ang mga mungkahi niya. Unti-unti kong in-edit ang promotion plan. At natapos ko rin sa wakas. Inayos ko ang mga dokumento. Lumabas ako ng opisina. Pumunta ako sa tapat ng opisina ni Lucian. Kumatok ako ng dahan-dahan. Pasok. Narinig ko ang boses ni Lucian mula sa loob. Kalmado ang boses niya. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nakaupo siya sa harap ng kanyang desk. Nagtatrabaho. Seryoso siya. Tapos ko na i-edit. Pakitingnan mo ulit. Kapag okay na ang lahat, ipadala na natin sa marketing. Lumapit ako sa kanya. Inilapag ko ang dokumento sa desk niya. Malumanay ang boses ko. Itinigil niya ang ginagawa niya. Kinuha niya ang dokumento. Sinimulan niyang basahin ito ng mabuti. Bahagyang kumunot ang noo niya. Seryoso ang kanyang mukha. Binasa niya ito ng ilang minuto. Tuminala siya. Tumingin siya sa akin. Kalmado ang boses niya. Walang problema. Maayos ang pagkaka-edit mo. Mas mabuti rin ito kaysa sa inaasahan ko. Maaari na itong ipadala sa marketing department. Pagkatapos mong ipadala, pumunta ka muna rito. Ayusin natin ang mga susunod na plano sa trabaho. Para masiguradong magiging maayos ang takbo ng proyekto. CJ. Nakangiti kong sinabi. Nilabas ko ang aking telepono. At kasabay ng ulat ng koordinasyon, ang plano sa promosyon ay ipinadala ko sa pinuno ng marketing department. Pagkatapos ay umupo ako sa tabi niyang upuan. Habang naghihintay na ayusin niya ang mga susunod na plano sa trabaho, kinuha ni Lucian ang mga dokumento sa mesa. At seryosong inayos ang mga susunod na plano sa trabaho. Malinaw at organisado niyang sinabi. Pagkatapos nito, ikaw ang bahalang makipag-ugnayan sa koponan ng pamilya Wen. Para agad mong malaman ang kanilang mga pangangailangan. Kung may anumang problema, makipag-usap ka agad sa akin. At saka, ang paggawa ng mga materyales para sa offline promotion. Kailangan mo ring subaybayan. Para masiguradong matatapos ang mga ito sa takdang oras. At hindi maantala ang pagsisimula ng mga offline na aktibidad. Ako naman ang bahalang mamahala sa mga panloob na gawain ng kumpanya. At mag-coordinate ng mga mapagkukunan ng bawat departamento. Para masiguradong makikipagtulungan sila sa atin. Sa maayos na pagpapatakbo ng proyekto. Bago tayo umuwi araw-araw. Mag-usap muna tayo ng mabilis. Para repasuhin ang mga nagawa sa araw na yon. At iplano ang mga gagawin para sa susunod na araw. Para masiguradong matatapos ang proyekto sa takdang oras. At walang maging anumang pagkakamali. Naintindihan ko. Gagawin ko ang sinabi mo. Makikipag-ugnayan ako agad sa koponan ng pamilya Wen. Susubaybayan ang paggawa ng mga materyales. Hindi ko antalahin ang takbo ng proyekto. At hindi rin ako magiging pabigat sa iyo. Seryoso ang aking tono. Tumango siya. Nang hindi na nagsasalita. At nagpatuloy sa kanyang trabaho. Naupo ako sa tabi niya. Tahimik siyang pinagmamasdan. Habang nakikita ko siyang seryoso sa ginagawa. Nakaramdam ako ng init sa aking puso. At gumuhit ang isang matamis na ngiti sa aking mga labi. Bulong ko sa aking sarili. Ganito pala ang hitsura ng kaligayahan. Walang matinding drama. Walang yumanig sa mundo. Kundi ang payak at simpleng pagsasama. Ang tahimik na pag-aalaga at pag-aruga. Ang magkasamang pagsisikap. At ang sabay na paglaki. Lumipas ang mga araw. Sabay kaming pumapasok sa trabaho ni Lucian. Sabay na nag-asikaso ng mga gawain. Sabay na umuwi. At sabay na kumakain. Sabay rin naming inaayos ang mga plano sa trabaho. Paunti ng paunti ang aming pag-aaway. Habang padagdag naman ng padagdag ang aming pagkakaunawaan. At lalong lumalalim ang aming pagmamahalan. Hindi na siya kasing lamig at kasing sungit ng dati. Hindi na rin niya ako madalas asarin. Sa halip ay patuloy siyang nagiging mas malambing. Mas maalalahanin. At mas marunong nang mag-alaga sa akin. At ako naman. Hindi ko na siya iniiwasan tulad ng dati. Sa halip ay lalo ko pa siyang nagugustuhan. At lalong umaasa sa kanya. Sabay kaming nag-overtime sa silid-aklatan. Siya ang nag-aasikaso ng trabaho. At ako naman ang nag-aayos ng mga plano. Ipagtitimpla niya ako ng maligamam na tubig. At hihilutin ko naman ang kanyang mga balikat. Sabay kaming namamasyal sa hardin. Nag-uusap tungkol sa trabaho. At tungkol sa buhay. Pag-uusapan natin ang mga nakakatuwang kwento noong bata. Pag-uusapan ang mga pangarap natin sa hinaharap. Magluluto tayo ng magkasama. Siya ang bahala sa paghuhugas at paghihiwa ng mga gulay. Ako naman ang bahala sa mismong pagluluto. Minsan, nasusunog ko ang niluluto ko.
Pero kahit ganoon, masaya pa rin kami. Aalagaan namin ang isa't isa kapag may nagkakasakit. Tahimik na magbabantayan sa isa't isa. Walang iwanan anuman ang mangyari. May isang pagkakataon noon. Nilagnat ako ng hanggang 39 degrees. Nanghihina ang buong katawan ko. Nahihilo ako at parang sasabog ang ulo ko. Nang malaman ito ni Lucian, agad niyang binitawan ang lahat ng kanyang trabaho. Dinala niya ako sa ospital. Sinamahan niya ako sa pagpapaturok at pagswero. Nanatili lang siya sa tabi ko at hindi umalis. Pinainom niya ako ng tubig at pinakain ng gamot. Pinunasan din niya ang mga pawis ko. Baka sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala at pagmamalasakit. Sa sandaling iyon, gumaan at uminit ang pakiramdam ng puso ko. Hindi ko na napigilang mapaluha. Tuluyan na akong nahulog sa masungit pero mapagmahal. At maalagang karibal na ito. At may isa pang pagkakataon. Dahil sa mga gawain sa proyekto. Nag-overtime at nagpuyat si Lucian. Nakatulog siya sa opisina dahil sa sobrang pagod. Nang malaman ko yon, agad akong bumili ng makakain sa gabi. Dinala ko iyon sa opisina niya. Kinumutan ko siya ng jacket ko. Nanatili ako sa tabi niya. Hinintay ko siyang magising. Nang magising na siya, nakita niya ako. Baka sa mga mata niya ang gulat at lambing. Hinawakan niya ang kamay ko. Malumanay ang kanyang boses. Salamat sa'yo. Ziyu. Napakabuti mo. Sa sandaling iyon, habang nakatingin sa kanyang malambing na mga mata, at nakikinig sa kanyang tapat na mga salita, puno ng kagalakan ng puso ko. Umiti ako at sinabing walang anuman. Mag-asawa tayo. Normal lang na alagaan natin ang isa't isa. Mula ngayon, huwag ka nang magpuyat sa pagtatrabaho. Ingatan mo ang kalusugan mo. Nag-aalala ako para sa'yo. Tumango siya. Yakap niya ako ng napakahigpit. Malumanay ang kanyang boses. Makikinig ako sa'yo. Hindi na ako magpupuyat sa trabaho. Aalagaan ko ang sarili ko. At aalagaan din kita ng mabuti. Napagtanto ko, na parang mahal na kita. Hindi dahil sa kasunduan sa kasal. Hindi dahil sa responsibilidad. Kundi dahil mahal lang talaga kita. Mahal ko ang pagiging cute mo. Mahal ko ang pagiging matigas ang ulo mo. Mahal ko ang lahat sa'yo. Sumandal ako sa dibdib niya. Hindi ko na napigilang mapaluha. Habang humihikbi ang boses ko. Lucian. Ako rin. Mahal na rin kita. Mula noong unang beses na nagpasalamat ako sa'yo. Mula noong unang beses na naramdaman ko ang iyong lambing at pag-aalaga. Doon pa lang mahal na kita. Dati, inis na inis ako sa'yo. Ayaw na ayaw ko sa'yo. Ayaw na ayaw kong magpakasal sa'yo. Pero ngayon, napakaswerte ko na ikaw ang kasama ko. Ikinasal ako sa'yo. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinaplos niya ng dahan-dahan ang buhok ko. Malambing ang kanyang boses. Patawad. Ziyu. Dati, naging napakasama ng trato ko sa'yo. Palagi kitang inaaway at binabara. Palagi kitang ginagalit. Mula ngayon, hindi ko nagagawin yon. Aalagaan kitang mabuti. Mamahalin at papahalagahan kita. Hindi ko hahayaang maapi ka o makaramdam ng sama ng loob. Hindi na kita hahayaang malungkot pa. Pinapatawad na kita. Sumandal ako sa kanyang dibdib. Malambot ang aking tinig. Ang mga nangyari noon. Tapos na ang lahat ng iyon. Magsama tayo ng maayos. Ano man ang harapin nating pagsubok. Magkasama nating haharapin ang lahat. Magkasama nating lulutasin. Walang iwanan. CJ. Tumango siya. Determinado ang kanyang boses. Mula ngayon, magsasama tayo ng maayos. Ano man ang harapin nating pagsubok. Magkasama nating haharapin ang lahat. Magkasama nating lulutasin. Walang iwanan. Hanggang sa habang buhay. Noong gabing iyon, nasa loob kami ng opisina. Matagal kaming nag-usap. Pinag-usapan namin ang mga nakakatawang kwento noong bata pa kami. Pinag-usapan namin ang mahigit 10 taon nating pag-aaway. Pinag-usapan namin ang nararamdaman namin ngayon. Pinag-usapan namin ang mga pangarap namin sa hinaharap. Pareho kaming nagpapasalamat. Na pinagtagpo tayo ng tadhana. Napakaswerte natin. Na hindi natin pinalampas ang isa't isa. Napakaswerte natin. Na ang pilit na kasalang ito ay nauwi sa isang pagmamahalang totoo at tapat sa isa't isa. Maayos na umusad ang proyekto. Sa tulong ng pagtutulungan namin ni Lucian. Sa pakikipagtulungan ng bawat departamento. At sa suporta ng pamilya Wen. Matagumpay na natapos ang proyekto. Nakakuha kami ng napakagandang resulta. Nakakuha kami ng pagkilala mula kay Papa Lu, Papa Wen at sa aming mga kasosyo. Sa selebrasyon ng tagumpay ng proyekto, hinawakan ni Lucian ang kamay ko. Tumayo siya sa harap ng lahat. Determinado ang kanyang boses. Malambing ang kanyang tingin. Ngayong araw, may gusto akong i-anunsyo sa inyong lahat. Ako, si Lucian, ay nagmamahal kay Wen Ziyu. Hindi dahil sa kasunduan ng pamilya. Hindi dahil sa obligasyon. Kundi dahil mahal ko lang talaga siya. Dati, magkaaway kami sa loob ng mahigit 10 taon. Pero ngayon, mag-asawa na kami. Sandigan ng isa't isa. At tanging mahal ng isa't isa. Ipinapangako ko sa inyong lahat. Na mula ngayon, aalagaan kong mabuti si Ziyu. Mamahalin ko siya ng lubos. Papahalagahan ko siya habang buhay. Walang iwanan. Nagpalakpakan ng malakas ang lahat. Baka sa kanilang mga mata ang pagbati. Tiningnan ko si Lucian na nasa tabi ko.
Puno ng pagmamahal at saya ang aking mga mata. Hindi ko na napigilang mapaluha. Luha ito ng kaligayahan. Luha ito ng pagkaantig. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. May determinasyon sa aking boses. Ako, si Wenziu, ay minahal na rin si Lucian. Mahal ko ang lahat sa kanya. Ano man ang maging pagsubok sa hinaharap. Mananatili ako sa tabi niya. Hindi ko siya iiwan. Aalagaan ko siya habang buhay. Pagkatapos ng selebrasyon, hinawakan ni Lucian ang kamay ko. Habang naglalakad kami sa ilalim ng gabi, nagliliwanag ang buwan sa amin. Napakaganda at napakaamo ng paligid. Huminto siya sa paglalakad. Humarap siya sa akin. At niyakap ako ng mahigpit. Malambing ang kanyang boses. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Salamat sa iyo. Sa pagtitiis sa aking kasungitan. Sa pag-unawa sa ugali ko. At sa pagmamahal sa akin. Walang anuman. Sumandal ako sa kanyang dibdib. Malumanay ang aking boses. Salamat din sa pagdating mo sa buhay ko. Sa tahimik mong pag-aalaga sa akin. Sa pagtrato sa akin ng may pagmamahal. Lucian. Dahil nandito ka. Napakasaya ko. Yumuko siya. At dahan-dahang hinalikan ang aking noo. Malambing ang kanyang boses. Ziu. Mula ngayon. Hindi na tayo mag-aaway. Wala na ring mga tampuhan. Magsasama tayo ng maayos. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Magkakaroon tayo ng isang cute na baby. At magiging masaya habang buhay. Tumango ako. May determinasyon sa aking boses. Puno ng pag-asa ang aking mga mata. Mula ngayon. Magsasama tayo ng maayos. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Magkakaroon tayo ng isang cute na baby. Magiging masaya habang buhay. Hindi maghihiwalay. Hanggang sa walang hanggan. Mahigpit kaming nagyakapan. Umihip ang hangin ng gabi. Na may dalang bango ng mga bulaklak. Napakaganda at napakaamo ng lahat. Walang sinumang nag-akala na ang magkaribal sa loob ng 10 taon ay magkakasama dahil sa isang sapilitang kasal. Na mauwi sa pag-ibigan. Mula sa pagkamuhi sa isa't isa. Hanggang sa maging paborito ang isa't isa. At maging pinakamahalagang tao sa buhay ng bawat isa. Sa huli, ang pinakamagandang pag-ibig ay hindi kailangang maging magarbo, kundi ang simple at tapat na pagsasama. Ang tahimik na pag-aalaga at pag-aalala. Ang pagpupursige para sa isa't isa. Ang pag-unawa sa isa't isa. At ang hindi pag-iwan sa isa't isa. Sa huli, nakatadhana na talaga na tayo ay magtatagpo, magkakakilala, magmamahalan, at magsasama habang buhay. Pagkalipas ng panahon, pinulit namin ang aming 2 taong kontrata sa kasal. At nagdaos kami ng isang kasal na para talaga sa aming dalawa. Isang kasal na puno ng pagmamahal at mga pagpapala. Sa mismong kasal, hawak ni Lucian ang kamay ko. Malambot ang kanyang mga mata. At matatag ang kanyang boses. Wenziu. Sa habang buhay nating pagsasama. Sa bawat kainan at bawat panahon. Sa bawat taon na lilipas. Mananatili ako sa tabi mo. Mamahalin kita. Hindi kita iiwan. Hanggang sa huling hininga. Tinitigan ko ang kanyang malambot na mga mata. Pinakinggan ang kanyang mga tapat na salita. Hindi ko napigilang mapaluha. Nanginginig ang boses ko. Pero puno ng katatagan. Lucian. Sa habang buhay nating pagsasama. Sa bawat kainan at bawat panahon. Sa bawat taon na lilipas. Mananatili rin ako sa tabi mo. Aalagaan kita. Protektahan kita. Hanggang sa kamatayan. Ang mga araw pagkatapos ng kasal. Naging napakasaya namin. Napakainit ng aming pagsasama. Kahit may mga pagkakataong nagbabangayan kami. At may mga hindi pagkakaunawaan. Puno pa rin ito ng pagmamahal at pagsasama. Si Lucian ay nananatiling malambing at maingat. Nananatiling maaalalahanin sa akin. At ako naman. Nananatiling makulit at matigas ang ulo. Pero natuto na ring magparaya at umintindi. Magkasama kaming pumapasok sa trabaho. Magkasamang umuwi. Magkasamang nagluluto. Magkasamang naglalakad-lakad. Magkasamang nanonood ng pelikula. Sabay naming nararanasan ang bawat detalye ng buhay. Sabay naming hinaharap ang mga unos ng tadhana. Sandigan ng isa't isa. Tanging isa't isa lang ang mahal. Habang buhay. Minsan, naaalala ko ang mga nakakatawang kwento noong bata pa tayo. Naaalala ang mahigit 10 taon nating pag-aaway. Naaalala ang sapilitang kasunduan sa kasal na yon. Puno ng emosyon ang puso ko. Kung hindi dahil sa kasunduang yon, baka hanggang ngayon ay nananatili tayong magkaaway na habang buhay na nagbabangayan. Hindi natin magkakaroon ng pagkakataong makilala ang isa't isa ng totoo. Hindi natin malalaman na, sa totoo lang, noon pa man nang hindi natin namamalayan, nakapasok na tayo sa puso ng isa't isa. Noon pa man ay mahal na natin ang isa't isa. Ang plano ng tadhana ay kailanman hindi nagkakamali. Lahat ng pagkikita, lahat ng karanasan, ay ang pinakamagandang nakalaan para sa atin. Ang mga dating pag-aaway, ang dating pagkamuhi, ang dating pag-iwas, ay naging bahagi na ng ating pagmamahalan. Ang pinakamahalagang alaala, naging saksi sa ating pagmamahalan sa isa't isa. Sa habang buhay nating pagsasama. Sana tayo, sa bawat taon, sa bawat araw at gabi, ay manatili sa tabi ng isa't isa. Walang iwanan. Puno ng lambing sa isa't isa.
Sana ang ating pag-ibig ay maging parang agos ng tubig na walang katapusan. Payapa sa bawat taon. Habang buhay. Masaya at kontento.